mga tol, Kuya Boss nga pala. Welcome back to the Hyper Geek Podcast episode. At nagbabalik tayo this time dahil meron tayong isang napaka-importanting magandang movie na magandang mapag-usapan ngayong gabi, no? And gusto ko i-record to ng live. Gusto kong may kasama at meron akong special guest ngayon. So, wala nang intro-intro pare. Pag-uusapan natin ang brand new day with my special guest, JC Caloy and Rai G, pare. Yan. Kamusta? Kamusta kayo, guys? Welcome. No, at bagong-bago to, pare. Bakit? Live tayo ngayon sa YouTube. Oh, live tayo ngayon sa YouTube. And hindi to ano ba guys, recorded. Pwede kayong mag-comment para mabasa namin yung comment nyo dito sa kwentuhan. So, gusto ko lang kayong formally welcome. Rai G, pare, and JC Caloy. Kamusta kayo? Kamusta kayo? Mapapagalitan ako eh. Bakit? Bakit? Mapapagalitan ako dito eh. Dapat Q&A Sunday ko to eh. Sunday nga ngayon. pala, no? Oo nga pala. Hindi, Sunday bukas. Sabado pa lang ba ngayon? O linggo na? Hindi, Sunday ngayon. Ah, linggo na! Okay. Oo. Oo. Hindi, may... Yung mga ninja ko ng Q&A Sunday, wala, sabihin ko, dahil kay Balls. Oo, ako na lang sisihin nyo, mga pre. Hindi. Sisihin nyo. Ngayon kasi medyo si JC Caloy pare, medyo 50% lang ang kanyang puwersa kasi lang, 47 lang ako. may siya ngayon. Hindi niya nasuot yung inhibitor, pre. May limiter. Hindi niya nasuot kasi. Hindi ko nasuot. Hindi nasuot, natamaan. Ay, ano ba? Hindi mo nasuot, kaya ka nangihina kasi. Pag suot mo, okay. So ngayon medyo nangihina si Caloy pare. Rai G, kamusta ka, tol? Parang basa pa yung buhok mo, galing ka pa sa labas ah. Oo, naulanan. Hindi, nagparada. Ayun, thank you brother sa pagbisita. At okay lang naman din. Nagulat ako kasi nung sinabi mo si JC yung bisita, pumunta brother. Oo, agad. Oo naman. As a long time follower, brother, napaka saya ng feeling ko ngayon na for the longest time nanonood lang ang Q&A Sunday ng vlogs. Pero ngayon kasama ko na sa podcast, brother. Pero ano ba, sige nga, for context mga tol, hindi sila magkakilalang dalawa, in-invite ko sila pareho. Pero since nababanggit mo, Rai G, ano ba, like, naging follower ka na ba ni JC Caloy before o ano? Kwento mo nga kami kung saan mo siya na-meet? Sa YouTube, way back nung pandemic pa. Kasi nung time na yon, nanonood ako ng mga content creators na makakuha nung baga ng attention ko. Nakita ko yung vlog ni JC. Puta okay kasi nag-iikot siya. Tapos informative eh. Kasi binibigay niya yung mga kung saan pwedeng bumili ng mura. At the same time, yung bubuhay niya kasi sarili niyang PC. So meaning to say, yung effort niya doon is talagang legit. Di ba? So, after noon, nanonood na ako ng mga ang dami ko nang napanood ni JC na na stream eh sa YouTube eh, yung Elden Ring. Ngumingiti nga, nakikita mo. Elden Ring, tapos yung ano ba yung isa pinanood ko sa kanya yung Horizon Zero Dawn. Yan. Grabe. Ay yung yung isa yung gusto kong laruin ngayon, yung tawag dito. Parang Souls game din siya. Oy! Pero, Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Pag yun ang in-stream ni JC, brother. Manonood dyan. Manonood talaga. Oo. Kasi ito, Rai G, Final Fantasy fan ka ba, tol? Patay tayo dyan. Alam mo yan. Pagalitan na naman ako dito eh. Galing lang tayo doon sa PGDX eh. Kung saan mo dinadala eh. Kaloy, basher mo pala to si Rai G. Hindi naman ako against Ayan, sa Final Fantasy. Kuya Paul, si Berserker Kazan. Yan. Kazan. Yan. Oo. Hindi nyo yung isa sa mga sinabaybayan ko sa kanya. Tapos syempre, yung ibang mga kaibigan niya, si Renesar, yan. Friend kami sa FB noon. Ni Boss Renren, nakakuha sa akin ng statue. Tapos si JF yan, madalas sa coffee shop. Kaya sobrang saya ko ngayon na mamit ko si... Masarap na daw mag-pull dyan. Nasusunod, doon tayo, brother. Ayan na, nagkakayaya na. Yun na ako dyan. Pare, ito kahit brand new day yung topic namin mga tol, alam nyo naman na gaming channel to, kaya doon talaga doon umiikot eh, diba? Parang doon kami familiar, doon kami nagkakilala. At saka, Kaloy pare, si Rai G, ano rin yan, Souls player din yan. Mas magaling yan sa akin. Kaya, Pero siya rin para si Boss JC, pumunta. Nagwukong yan eh. Nagwukong na yan, pare. Na-plat niya na. Na-plat niya na. Masaya lang maglaro pag medyo mas nahihirapan ka. Kasi ako eh, partito gamer na ako eh. Hindi naman.
pagka medyo mas dali kasi yung game, nawawala yung hook sa akin. Sa akin lang naman. Pagka kunyari, yung tinapos ko yung God of War ng easy mode niya eh. Inumpisa ko ng easy. Langin, nakatulog ako, di ko siya natapos. Tapos yung Gimme God of War ko, doon ko siya na-plat. Nang Gimme God of War pa. So, parang yun yung way ko lang. Pero kung sa galing, hindi. Matyaga Hindi, lang ang siguro. napapansin ko kasi kay Boss JC, resilient siya, Kuya Balls eh. Pagka yung makita mo talaga yung every time na yung makita mo talaga na he always try his best na binabasa niya yung galaw ng kalaban. Kailangan Saan galing? Speaking of binabasa yung galaw ng kalaban, pare, kasi ganyan na ganyan din tayo pag nilalaro natin yung Spider-Man before, di ba? So, just to jumpstart this episode, mga tol, gusto ko itanong, ano yung origin story nyo kay Spider-Man sa MCU? No? More importantly, paano kayo naging Spider-Man fan? Ano yung naging history nyo with the character? Doon natin simulan, pare. Pili ko naging Venom na siya eh. Umitim no? Nawala nawala. De, pero siguro, Kaloy, simulan mo, pare. Kwentuhan mo kami ano yung history mo with Spider-Man. Naging Spider-Man fan ka ba ever since? Saan mo siya unang na-discover? Sino ba yung Spider-Man mo? Yan, Kasi kwentuhan mo kami, pare. Sobrang lalim na ng Spider-Man kung sasabihin ko from the start Spider-Man fan ako. Pero nagsimula akong maging Spider-Man fan is kay Tobey. Kasi yun yung una kong napanood. Actually, hindi ko kasi napanood sa sinihan kasi sobrang bata ako pa nun. Siguro. Ano yung pinakauna mong napanood nun, pare? 1, 2 o yung 1 mismo? Yung 1, oo. Tapos sobrang mind-blowing yung graphics that time. Kasabayan ng mga movies din. Talagang pinangarap ko maging Spider, kung saan lumalambitin. Tapos, marami nakatatawanan na nangyari. Yung magpapanggap kang may tinutubuan ka ng mga kaliskis dito. Di ba may ganun scene doon? Totoo. Gaganyan-ganyan ka ng sapot. Pero from then, like 2001 yata yun. Ilang taon lang ako nun. 8 months lang ako nun. Grabe ka naman, tol. Hindi mo naman pinanood during the release di ba? Kasi recurring yan di ba? Alam ko, nung pinanood ko siya, pirata, pre. Pirata. Okay. Ongoing yung movie. Pwede ka manood sa sinihan. Hindi ko wala naman kaming pang-load sa tsaka mahal naman talaga. Mahal. Marvel nun parang, pero naging blockbuster hit siya nung time na yun. Kaya lahat ng bata nun, Spider-Man fan. Nanonood umpisa. Kay Tobey, pare. Ikaw. Ako na masingit ko na, kamukha siya ng tatay ko. Talaga? Hindi ko kamukha yung tatay ko. Kamukha ni Tobey Maguire. Hindi ko kamukha yung tatay ko Sorry. Baka si Spider-Man talaga yung tatay mo, tol. Yeah, with great power comes great JC Kaloy. Great irresponsibility ginawa niya Great irresponsibility. Okay. Gets. Ikaw, Reggie, saan ka namulat kay Spider-Man? Ako naman, kay Tobey ba o may mas malalim pa? May mas malalim pa Kasi nag-start ang fandom ko kay Spider-Man. Elementary days. Yung pag nanonood ka ng mga palabas kasi dati ng mga anime. May mga advertisement sa channel to na mga laruan, yung mga Mattel. Okay. Diba? Yung mga Mattel. Okay. Then yung pag pinapanood ko, syempre, luma, di ba? Tito Totoo. Nung napapanood ko siya, sabi ko, way back 1997, 1998. Ganyan. Sabi ko, gusto kong magkaroon ng laruan ng Spider-Man. Kasi talagang, may kita mo talaga web swinging, parang sa time ko ng bata ako na, may lumalabas na web sa braso. Diba? Parang astig parang At saka yung namulat kasi tayo kay Superman na may superpower. Pero kasi si Spider-Man, kakaiba galing sa insekto yung niya Yung kapangyarihan niya diba? Totoo. Nung sabi ko gusto kong makabili ng laruan nito. Siyempre wala namang pambili dati. So ginagawa ko, nagdo-drawing kami sa paper sa illustration board, kinukulayan. Tapos nung time na sabay fast forward, yun na nilabas na yung si Tobey Maguire. Yan. Diyan yung pinaka nag-spark talaga na sabi ko gusto ko talaga ng Nung time na yun, pare, nung nakikita mo siya sa commercial, wala pang mukha wala pang like gumaganap sa kanya, ganon, or wala pang animated, ganon, wala pa.
Meron ng animated dati, pero syempre, iba yung pag yung tao yung usapan eh. Di ba na parang putya. May kita mo na in real life, nag-web swing, nagtatraverse sa sa mga buildings. So sabi ko, tangina grabe. Ito yung real life na Spider-Man na talagang masasabi ko na, putya, pag kita mo yung sabi nga ni JC, may lumalabas na kalikaliskis dito, putya. Tapos, di ba, yung lumabas, umakit siya ng ganun sa sa pader eh. So, sabi ko, tanda ko yun. Sabi ko, grabe. Noong time na yun, syempre, yung mga ganung graphics, ay, puta ragas, iba to. Tapos siyempre yung Green Goblin, may laban sila. Iba yung mga cinematography that time na puta mind blown niya. Grabe. So ayun, hanggang sa sumunod noon si Andrew Garfield. Yun ang pinaka nagustuhan ko sa lahat, mga brother. Si Andrew Garfield kasi medyo dark yung approach ng Peter Parker niya. Siya yung although magaling si Tobey, yes. Mas cool. Oo, mas cool si Tobey kasi talagang talagang may kita mo na DNA mutated na talagang yung di ba yung web niya galing talaga sa kanya. Organic webbing pare. Oo, organic webbing. Si Andrew mechanical pero iba yung approach ng story niya na totoo. Medyo darker kaya para sa akin mas leaning toward ako kay Andrew, brother. Okay. Sige, ako na magkikwento, pare. Inabangan ko to eh. Ito nagkakalabasan tayo na edad sa mga paborito niyong Spider-Man eh. Pero Miles pala ako. Ha? Miles pala ako. 2018 ka lang. 2018 ka lang, tol. Grabe ka naman. Naalala ko pala, kinimento lang pala sa akin ng tito ko yun. Kwento lang ba? Oo. Yung mga Spider-Man. Oo. Ganito. Yung mga panahon na, medyo same kay Kaloy eh. Ako, hindi ko naabutan sa sinihan ni si Tobey Maguire. Alam mo kung saan ko siya nakikita? Hindi rin sa Pirata eh. Sa Abenson. Pre, yung laban nila ni Doc Ock sa mga sa mga bentanan TV. Paulit-ulit yun eh. Paulit-ulit yun. Tapos, yung Spider-Man 1 to 3 ni Tobey, wala ako napanood sa sinihan nun. Bata pa ako. Totoo yun. Bata pa ako. Kaya, kilala ko siya, napapanood ko siya sa HBO, familiar, pero hindi like super idol. Mas naging fan ako ni Spider-Man, pare. Nung lalaro ko siya sa PS1. Yun talaga, yung nagkaroon kami ng bala na peke noon ng Spider-Man 1, tsaka yung 2 na Enter Electro. Yun talaga, pre. Pag tinignan mo yun, mukha ng tanga, pero noon, tuwan-tuwa ako doon, ito pala yung pakiramdam mag-web swing, ganyan, sa PS1 day. Oo. Doon ako parang mas naging fan kasi ang ganda ng itsura, ganda ng aesthetic. Ando ba si Stanley, pre, nagsasalita. Sabi, welcome, true believers. Ganyan. Anong year yan? Anong year yung laro na yan? Mas nauna ba yan kaysa doon sa movie? Feeling ko mas nauna. Kasi wala pang movie yun eh. Tsaka hindi ko siya release date na laro. Syempre, pirata lang eh. So, hindi ko rin alam kung paano kami nagkaroon ng bala noon. Pero yun yung Spider-Man noon sa PS1 na nalaro ko. Pre, eto, base sa Google, 2000. Tapos 2001 yung, I think, Enter Electro the following year. Kasi ganun dati, di ba? Year after year yung mga sequel. Parang andali lang nilang gumawa ng mga game. So, mabilis dati. Doon ako mas naging fan, pare. And parang, na-channel yon sa akin nung napanood ko na si Andrew Garfield sa Amazing Spider-Man, pare. Yun talaga yung parang isa sa mga naging origin story ko kung ba't ako mas naging Spider-Man fan. Kasi na yun eh, kung di ako nagkakamali, kasabay na yun ng simula ng MCU. So, parang may Iron Man na noon, ganyan. Pero yung kay Andrew, pre, kasi iba siya eh, para siyang cool na Spider-Man. Kung familiar kayo dun sa palagi nilang sinasabi na si Andrew Garfield, siya yung Spider-Man talaga. Accurate Spider-Man. Pero si Tobey Maguire, comic accurate Spider-Man. Pero si Tobey Maguire, siya yung comic accurate Peter Parker. Kasi hindi naman cool si Peter Parker, di ba? Hindi ko alam kung nag-skateboard siya sa comics. Pero yung nabubuli, yung tahimik lang, di ba? Introvert. Yun yung Peter Parker ni Tobey Maguire talaga. Pero mas sa akin, yung gumaganon-ganon si yung si Andrew Garfield sa
Sa Amazing Spider-Man. Ay, yung hinahanap niya yung may tato. Yung may tato, oo, yung ginaganon niya yung mga tao, di ba? Kasi medyo galit na siya. Napanood ko yan, dalawa, sinihan. Yung kay Andrew. Kasi sobrang inabangan ko yun eh. Sobrang inabangan kasi yung huli. Alam ko napanood ko rin yung 3 ni Toby. Yung kay Sandman na. Oo. Ano pa lang ako, 3 months pa lang yata ako. 3 months ka pa lang. Buti 3 months. Buti naintindihan mo yung storya, pare. Natandaan Kasi, ko lang. natandaan mo. Galing. Galing. Baka nakwento rin sa kanya ng tito niya, brother. Nandun ako. Nandun. 3 months pa lang eh. Buti pwede ka na sa sinihan noon, tol. Huwag nyo nang tanongin kung paano. Pero, Hindi, tsaka, brother, dun, si Andrew Garfield, doon ko nakita talaga yung talagang yung characteristic ng spider. Yung, naalala mo sa Seaver, yung kinabit niya yung mga web, para malaman niya kung nasaan si di ba? Si Lizard. Si Lizard. Doon sa vibration. Oo, ganda nun. Ganda yung may camera niya, yung may camera. Oo. Yung web shooter niya umiilaw eh. Oo. Diba? Umiilaw. Ganda. And pare, yun lang gusto ko banggitin, no? Kasi andyan naman si MJ. Pero Gwen Stacy, pare, Emma Stone. Iba talaga yun. Pare, iba, oo. Awakening ko yun, pre. bilang Spider-Man fan, no? Bilang Spider-Man. Kasi, mas mas nag-resonate talaga sa akin yung story ni Andrew Garfield. And ako, pre, honestly, I don't get the hate doon sa Spider-Man niya. Kasi noon, wala naman tayong internet eh, di ba? So ako, gandang-ganda lang ako. And then parang nung nagkaroon na ng internet, nakikita ko na parang hindi pala sila natuwa dun sa second movie. Ang daming di natuwa, ganyan. So ako wala akong ganong iniisip kasi for me, internet na nun. Meron na pero parang hindi, alam mo yun, ngayon kasi parang lahat. Vlogger na ako nun. Vlogger ka na ba nun? Akala ko 3 months ka pa lang. Pero yung part na yan, pre, parang kasi ngayon, di ba? Dating against naman, gano'n na talaga ngayon. Yung parang lahat, may review na, lahat may opinion towards kung ano nagustuhan. Noon, hindi ako nakikinig sa gano'n, pre. Basta ako, alam ko Marvel, basta alam ko MCU, automatic nood sa akin. Then ako na lang magde-decide kung nagustuhan ko o hindi. Hindi ako nakabase dun sa reaction ng ibang tao kung maganda, kung comic accurate. Hindi ako nagbabasa ng gano'n, hindi nagmamatter sa akin yun. Kasi ako, in my own, naalala ko talagang tuwan-tuwa ako noon kasi sinama rin ako ng kapatid ko nung nanood kami eh. So parang ganong klase yung bonding namin noon with Marvel movies kahit hindi pa MCU. So may tanong ako. Best Spider-Man yung sa 3. Ay, ayan. Magandang tanong. Ayan, ang magandang tanong. Unahan mo, Raiji. Andrew ako, brother. Andrew Andrew E. Oo. Bakit? Bakit? Hindi kasi talagang yung kung pagbabasehan natin yung pagiging comic accurate ng Spider-Man. Talagang doon ako, brother eh. Tapos at the same time, doon sa Spider-Man ni Andrew Garfield, doon ko nakita yung so yun ang sabi ko kanina, yung parang nature ng spider eh. Na talagang, di ba, sabi ko nga yung binuo yung webs, di ba? Saka medyo darker medyo dark yung dating ng mas mature eh. Yung approach ng story niya. Kaya mas nag-lean forward talaga ako kay Andrew, mga brother. Gets. Ikaw, ako ba muna, Kaloy? Ako na muna. Ako na muna. Sige, ikaw na. Yung sa akin pala, hindi ko nasabi kanina doon sa original Spider-Man. Gusto ko na si Spider-Man sa Maximum Spider. Marvel versus Capcom. Okay. Grabe, yun lang lagi kong ginagamit kasi ang dali niyang i-execute. Gagano lang si Spider-Man, Maximum Sport. Gagano, diba? Totoo. Tapos yun, nung napanood ko yung kay Toby, parang hindi naman siya yun. Kasi hindi ganun yung boses, hindi ganun yung approach niya, kung paano siya magsalita, kung paano siya gumalaw. Yung itsura niya hindi rin kasi macho si Toby. Nung nakita ko si Andrew, payat. Pero hindi ko gusto nag-skateboard siya. Okay. Akala ko hindi mo gustong payat siya eh. Hindi ko gustong nag-skateboard siya kasi parang hindi naman nag-skateboard si Spider-Man na alam ko. Hindi ko lang alam sa comics. Tapos, yung pagiging komedyante niya, yung humor niya Yun! Yung humor niya. Yun yung wala si Andrew pa. Ay, si Toby. Si Toby. Si Toby. Drama yun. Oo, tahimik lang siya lagi eh. May humor siya, tapos kung paano yung chemistry nila Emma Stone nun, grabe talaga.
Totoo. At ang pinakagusto ko dun sa Spider-Man na yon, yung siya lang talaga yung pwedeng maging Spider-Man. Hindi siya random person na kinagat ng gagamba. Totoo. Kasi yung dugo niya yung Itinali ng tatay niya. Yes. Sa tatay niya na dugo niya, di ba? Yes. Sabi ko, ang galing. Sabi ko, ayaw nyo yan? Oo. Ayaw nyo ng ganyang story? Oo, Tanga pre. yan, sabi ko. Tsaka ito, pre. Parang ang ganda lang din ng kwento, lalo na yung sa suit niya sa 2. I think yun yung yung comic accuracy, yung malaki mata, 'di ba? Ganyan kasi parang yung sa 1 hindi nila masyado mas maliit eh. natripan tsaka kulay dilaw. Yung, dilaw ba o blue? Ganun. Makikita mo yung lukot. Yung sa kanya makikita yung lukot eh. Yung mga dating kay ang pangalan nito, yung Spider-Man yun. Nino? Yung sino nga yan? Yung bago ngayon? Dito. Tom Holland. Ano ba? Yung kay Tom Holland, hindi mo makikita, parang digitalized lahat eh. Yes. Pero yung kay Andrew, makikita mo, pandex talaga na ano eh, no? Na makikita mo yung lukot. Ay, ikaw na, G. Hindi. Actually, lahat ng binanggit nyo, yun na rin yung sagot ko. Kasi ako, Andrew talaga. Ever since then. Yun nga yung una ko eh, di ba? Yun yung una ko sa sinihan. Oo nga, sa bagay. That's what made me fell in love with the character. And parang ever since nung nagkaroon ng backlash si Andrew Garfield, hindi ko yun tanggap. Kasi parang nung nag-reboot, ganyan, hindi na I have nothing against Tom Holland. Pero yung the way how they describe Andrew Garfield's iteration of Spider-Man, hindi talaga daw nila nagustuhan, ganyan. May pangit daw yung pagkakakwento kasi hindi naman si Uncle Ben yung ganyan. So, ako parang doon ako all this time, meron akong bias pero parang ayaw ng buong mundo sa kanya. And gusto ko lang itawid dito kasi nung No Way Home, nung No Way Home, binali na yung lahat nung scene na sinabi ni Tobey Maguire kay Andrew Garfield. Teka lang muna. Di Tagalog, non-verbatim, pero sabi niya, wait a minute, you always keep on telling that ganyan ka lang, ganito ka lang. No. Can we just take a second to say that you're amazing? You're amazing. You're diba? Yung amazing Spider-Man. Yes. Na parang yung point na yon na nanggaling sa quote-unquote best Spider-Man, which is si Tobey Maguire, to the OG Spider-Man, coming from the least Spider-Man based sa internet. Kasi hindi sa atin apparently. Diba? And ang ganda nun. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko talaga sa No Way Home kasi parang tinigil niya yung war between Spider-Man fans na parang guys, they all acknowledge each other. Tigilan na natin yung pag-compare na ganyan kasi hindi naman din nila na-control yan. Yun talaga yung isa sa malapit doon. Gets ko yung OG talaga si Tobey Maguire, siya naman talaga nag-establish, and then kay Andrew Garfield yan, nagkaroon din ng konting hindi natuloy yung 3. Pero here comes yung kay Tom Holland, pare. So, pag-usapan natin, as we go all out dito sa episode, since nalaman na natin yung origin story natin, punta na tayo sa pinakabagong Spider-Man natin at sa pinakabago niyang movie, pare, which is A Brand New Day. Ano yung na-feel nyo nung nanood kayo ng Brand New Day? And more importantly, ano yung tingin nyo dun sa mga movie niya prior Brand New Day? Yung Homecoming, yung Far From Home, saka yung No Way Home. Siguro, simulan mo muna, Raiji, pare. Ano yung pakiramdam mo bago ka manood ng Brand New Day? Ano yung masasabi mo dun sa naging trilogy niya before Brand New Day? Ganyan. Kasi technically, bago na naman eh. Nung nakita natin siya nung Civil War, hindi naman tayo ganun ka-sure kung ano yung mga powers niya, saan siya nanggagaling, origin story ba ito uli, di ba? Kasi ang dami na natin nakitang namatay na Uncle Ben. So, hindi na siya mag-work, di ba? So, medyo iffy yung mga tao that time makita si Tom Holland. Pero, yun. Kamusta si Tom Holland sa inyo as Spider-Man before Brand New Day? Sa akin before Brand New Day, okay naman siya. Kasi parang pinakita doon na yung parang innocent na na Peter Parker eh. No? Pinakita yung, kumbaga yung pagiging teenager niya. Kaso ang problema kasi doon, ang wala din nakulangan ako yung conflict niya eh. Yung inner conflict niya sa sarili niya eh. Which is, yun yung pinakita kay Tom Holland, kay Andrew Garfield, kay Toby. Kay Toby. Kasi more on superhero eh. Tapos nakasandal siya, naka-tie up masyado si Tom Holland kay Iron Man. Yun yung medyo
off sa akin kasi parang hindi siya ma-establish na katulad nung yung una, di ba? Yung suit niya na binawi ni Iron Man. If you're nothing without the suit, then you shouldn't have it, pare. Yun. Oo, di ba? Kabisado. Pero ang lupit nun, pare, yung sinabi sa kanya na I want to be like you. No, I want you to be better. To be better. Diba? Dali mo, pre. Ang bigat nun, brother. Yun lang yung although ang nagustuhan ko sa kanya, parang pinakita yung fresh start na Tom Holland. Pero ang hinanap-hanap ko talaga nun is yung yung paano niya ba na-acquire yung power niya. Kasi ang nakita kagad sa mga naunang Spider is may na kagad siya eh. Heightened senses, hindi pa naman ganun. Na hindi masyadong na-establish na paano niya ba nakuha to. Pwede bang galing ba to sa suit lang? Pero kung isipin mo, parang mahirap isipin na galing sa suit lang. Siyempre, kumbaga, yung suit at yung magsusuot ng suit, in conjunction yan sa isa't isa, kailangan magaling parehas eh. So, yun yung medyo nakulangan ako na approach nung mga naunang Spider-Man. Although pinakita doon na kahit paano pinapakita yung struggles ni Peter Parker as a student, pero yung origin, medyo nakulangan ako eh. Doon ako nakulangan talaga. Even after Homecoming, Far From Home, ganyan, No Way Home? Nagandahan ako sa kanya nung Far From Home na. Kasi lalo na nung sinabi na kung sino siya talaga. Doon talagang nakita mo talaga yung struggle niya. Yung after nun, pagkatapos nun, di ba? Talagang pinagkaguluhan siya kung ano yung talagang si Peter Parker, di ba? Talagang kilala na siya eh. So, siyempre yung mga tao magkakagulo na talagang parang hinahunt siya. Doon medyo okay na nung part na yun. Pero nakulangan pa din ako kasi nga hindi na-explain sa akin ng maayos kung paano niya ba na-acquire yung superpower niya. Yun lang yung pinakabutas ni Tom Holland sa akin. Oo nga. Hindi na kasi nila in-explore kasi feeling ko we have seen too much origin story kahit sa animated version, 'di ba? Kay Miles Morales, ganyan. Gets. Tsaka kasi yung sa Civil War, ang bilis agad eh. On the roof! On the roof, 'di ba? Ang galing niya kagad, hindi siya na-sense ni Captain America. Natatandaan ko yun, pre. Ano yun? Wow! Yung cinema expression yun, talagang sigawan lahat, pre. Kasi, wala pa naman sa MCU si Spider-Man that time eh. Talagang literal na pagkaano niya sa Civil War. Pre. Grabe yun. Ikaw, JC Galoy, pare, anong first impression mo? Ano yung naging tingin mo naman sa makabagong Spider-Man natin before the movie? Before the brand new day? Nagalit ako kay Tom Holland. Bakit? Hindi ko siya tanggap. Talaga? After Andrew Garfield, sabi ko nasan yung 3? Labas niyo yung 3. Walang 3. Kasi maglalabas kayo ng bagong Spider-Man, tapos ilalabas niyo sa Captain America movie. Saka brother JC, bitin na bitin yung 2, di ba? Kasi si Rhino, tapos di ba pag ganun lang, pagkampas wala na. Sobrang bitin nun, talaga in-expect na may kasunod eh. Binastos nyo lang yung Andrew Garfield ko, papalitan nyo ng pandak na yan, sabi ko. Basher yan? Tapos, sabi ko, pagkakita ko, tapos siya, di ba, bata siya. Talagang childish yan, lalo nung sa laban nila sa Civil War. Tapos, yung ginanon niya yung kamay ni Winter Soldier, yung arm, sabi, parang, siya, sobrang childish niya, tapos the way na makipag-interact siya, sino ba tong hype na to? Pag ito, nagkaroon pa ng sariling movie, di ko pa panoorin yan, sabi ko. Gets. So, hindi mo talaga pinanood? Hindi mo pinanood that time? May magagawa ba ako? lahat yan, pre, napanood yung sine. Okay. Gets. Ayoko yung unang introduction ni Tom Holland. Yung mga unang movie na gustuhan ko na siya wait lang, may tricycle. Nagagalit sa akin. Niratrat Baka panig Tom Holland yun. yung ano ba yung unang Spider-Man ni Tom Holland? Homecoming, pare. Homecoming. Yung Homecoming. Inano ko, alam mo kung bakit? Nandun si Iron Man. Bumalik yung tricycle. Solid fan ako ni Iron Man, sobra. Okay. Talaga. Kaya, papanoorin ko yan. Tapos, nawala na siya.
kaya ko pinanood yung 2 kasi nawala na nun eh. Alam ko wala na si Iron Man nun 2 eh kasi Mysterio na yung parang nakuha nila Edith, yung si Edith. Even dead, I'm the hero. So, yeah. So sa akin, sabi ko, gusto ko palang something na Iron Man kaya manonood ako ng Spider-Man. Ando si Happy. Happy Hogan, yes. Yes. Ano sila eh, connected sila eh. Then, nagustuhan ko, kagaya ni Raiji, nagustuhan ko yung Spider-Man ni Tom Holland nung Homecoming na. Ay, nung No Way Home, sorry. No Way Home, oo. No Way Home. Talagang, sabi ko, kaya niya palang mag-build ng ganong character na kahit, siya, bata siya ni Iron Man. Wala na si Iron Man nun. Tapos yung na-highlight dun na matalino rin siya, di ba? Na kaya niya rin gumawa ng sarili niyang suit. Kung gano'n siya kagaling sa geometry, nakalaban niya si Doctor Strange. Tapos, yung mismong character na napag sama-sama niya yung tatlong universe na yun. Sobrang, yun yung pinaka malakas na sigaw na ginawa ko sa sinihan nung nakita ko si Andrew talaga. Wala, kahit sino pa yan, sigawan yan. Hindi ako sumigaw kay Toby eh. Kasi una si Andrew eh. Okay. So, wala ako ng boses na putol-related ko. Yung pre, yung pag gano'n, no? Puta, kinagat niya lang yung masya, no? Grabe yun. Grabe yun. Pero hindi mo ina-expect na lalabas silang tatlo. Kasi sobrang sinungaling si Andrew nun eh. Totoo. Grabe PR nun, pre. Grabe PR nun. Natatanda ko, di ako, just happy in the premiere, ganyan. Grabe yung tinago nila noon, pare. And parang... Di ba? Although may mga sabi-sabi na nalalabas, pero hindi mo ina-expect na doon lalabas doon sa certain scene na yun eh. Oo. Kung lalabas yung dalawa, puta paglabas ni Andrew, Spider-Man nga ni! Si Andrew. Lumabas si Andrew. Grabe talaga. Hindi ko makakalimutan. Kaya nagustuhan ko na si Tom Holland doon. Ito lang, yung tanong mo, yung expectation sa Brand New Day. Tama ba? Brand New Day. Brand New Day. Sa tingin ko na ready yung mga tao sa Brand New Day dun sa No Way Home. Ang hirap pa nung time nung nilabas yun kasi pandemic yun, di ba? Hindi lahat ng tao nakakapanood na sila alabas. So, yun. At eventually, nalabas din naman sa Disney, sa Netflix, di ba? Matinding buwelo yun. Tsaka pre, isama natin na tangina nung MFFF. Yun yung dahilan kung bakit parang mga January, February pa tayo nakapanood ng No Way Home imbis na December eh. Parang napanood ko yata siya ng nung lumabas, nung first day. Doon ko siya napanood. Ewan ko lang kung January ba yun. Bago lumabas yung yung No Way Home sa bago mag MFFF. Putang ng MFFF yan, yung Doomsday. Pili ko tatamaan na pero ginawa kong meme, wala ganun yung MMFF. Balikan ko pare, no? Kasi parang bumabalik pa rin tayo kay Andrew talaga. The best talaga, no? Before, yung kay Tom Holland, ganun din pakiramdam ko. Hindi ako galit, pero duda ako pare. Sino kang bida-bida ka, ganyan. Bata na naman, ganyan. At the same time, hindi ko gets yung nangyayari. Tama ka, nanood ako ng Homecoming kasi nandun si Iron Man. And parang hindi ko alam na may ganun silang relationship na na-establish dito, di ba? With the Iron Spider suit and all. Yung Homecoming, goods ako doon. Sakto lang siya sa akin. Pinanood ko din siya kasi nandun si Batman, si Michael Keaton. Pare, so, alam mo yun, parang feeling ko, I'm Batman. Baka feeling ko gumaganon siya eh. Which is gumaganon daw siya during the shooting. Parang sa mga behind the scenes, ganyan, naririnig ko na parang lagi daw nagbibiro. Amo yung Batman na yun, Michael Keaton? Hindi ko inabutan, pre, pero I need to do my assignment. 1980s Batman. Pinanood ko rin kasi lahat ng Batman except kay Cesar Romero na kay kay Cesar Romero na Joker. Yung namatay na Adam West, kasi series 'yon. Pero yung kay Keaton, yung kay yung iba yung may nipples sa Batman, ganyan. Kay Clooney. Yun, kay Clooney. Lahat 'yon pinanood ko, pero sa ibang side 'yon, sa DC side 'yon. Dito muna tayo sa Marvel. Natuwa ako nung time na lumabas na yung Far From Home. Kasi ang galing ni Mysterio.
pare. Tsaka ang gwapo. ang gwapo ni Jake, 'di ba? Yung ganun siya, pre, yung 'di ba? Alam natin kasi si Mysterio illusion eh. Pero ang ganda nung isipin mo, pre, yung latag ng kwento ng Far From Home sa atin, napakahirap nun kasi that's after Endgame. So, it's a Spider-Man movie after Endgame. Ang taas ng hype ng Endgame sa atin eh. And for them to come up with the Far From Home, nung unang lumabas yung Far From Home, sabi ko, ay, hindi to maganda, parang hindi bumitaw. Hindi ganun. Kasi Endgame feeling eh. Pero like, rewatching Far From Home, parang ganda. Ang ganda ng premise na nag-make sense kasi ito pa lang yung nag-move on na Peter, ito yung nag-move on pa lang sa Endgame kay Tony Stark. So parang lahat siya sobrang at loss, 'di ba? And yung Spider-Sense, ang ganda ng pagkakatali sa movie. Ito yung part na dito mo mas mailalagay si Mysterio kasi hindi mo na malalagay si Mysterio ngayon kung sa Brand New Day mo siya ikakalabanin. Kasi parang heightened senses na yung Spider-Sense ni Spider-Man ngayon eh. Kaya ang ganda nung pagkakalatag dun sa Far From Home in a way na yung pinakita sa kanya yung Spider-Sense with Stark Tech, yun yung kalaban niya. Tas pare ito, no? Nung nag-No Way Home na, wala talaga nag-expect ng kung ano. Nabanggit nyo na lahat yung kay Andrew, hindi ko na dadagdagan yun kasi I think we have said enough. Yung kay Peter 2 tsaka kay Peter 3, yung pagsakit ng likod nila, lahat naramdaman natin. More than that, pre, ang nagustuhan ko sa No Way Home, yung pagbabalik ni Alfred Molina as Doc Ock. And pare, yan. Green Goblin. Pre, si nasa dulo ng dila ko. Willem Dafoe. Pare, yung parang lahat na pinapangarap natin na siya yung gumanap bilang Joker. Oh. Kasi, di ba? Parang ang galing. Spider-Man come out to play. Ganyan. Too weak to take it. Ganyan, no? Parang, ang ganda na nung eksena, pero ang ganda rin nung action niya kasi naalala mo nung unang part nung No Way Home, binasag niya yung mask ni Green Goblin. Bakit? Dito mo makikita yung acting prowess ni ni Willem Dafoe, which is yung nagdudual siya, pre. Yung nagiging Green Goblin siya. Hindi siya nagiging normal na tao. Norman's on sabbatical. Puta yung pagkaganon niya. Galing. Sobrang ganda nung part na yon. Na parang siya pa din yung nagturo kay Tom Holland ng yung loss kasi kay Aunt May. 'Di ba? Hanggang dulo napatunayan natin yon na parang ang ganda ng No Way Home. Ang ganda in a way na tinali niya lahat ng Spider-Man fan. Ang ganda in a way na naitali yung pangarap natin, magka-multiverse ng Spider-Man na magkita-kita sila ulit, and it was done right. Walang nag-leak, walang nag-spoil all throughout until lumabas yung movie. Walang nakatalo dun sa hype na yun. Kaya for me, sobrang taas pa rin talaga ng bar ng No Way Home. Yun talaga yung masasabi ko dun. Kahit yung kay Doc Ock, diba? The power of the sun, and the power of my hand. Tapos yung kay Electro, nakita natin yung comic accurate niya na costume kasi hindi na siya kulay blue. Na binabash noon. Di ba? Binabash noon. But naging avatar si Electro dito. Naging dilaw na siya talaga. Ang daming itinama ng No Way Home. Sabi nga niya, gumopits daw siya sa universe na yun. Oo! Di ba? Totoo. Palot siya dun sa palot yun eh. Tapos biglang Paano tsaka bungi? Totoo. Sa akin, mas okay yun eh. Yung kay Andrew na yun. Oo. And then, eto ibabato ko to mamaya sa finale ng episode natin. No? Pero, yung tanong na dahil ganun kataas yung No Way Home, kung nahigitan niya ba yung Brand New Day? O, mamaya natin pag-usapan yun, pare. Pero, sa ngayon, let's go to the Brand New Day na mismo, pare. Doon na sa movie, no? Tapos na tayo sa origin story. May spoil dyan. Diyan lang tayo para may spoil kayo. May spoiler alert tayo, guys. And siguro ito na muna yung bago natin ratraten, pare. Babatiin ko lang silang lahat kasi akala na dito live dahil tuloy-tuloy tayo. Sa lahat ng nanonood, no? Welcome po sa live natin ngayon. Dude Diary. Subscriber ko to. Red Rampoli, Apsi Daisy Gwen. Kaloy, pa-PM nga sa akin kasi naka-English translation yung mga comments sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Actually, naganyan din ako sa live ko. Paano ba to i-navigate? Hindi ko mabasa. Kala ko in-English lang nila ako. Hindi ko ma-access kasi hindi ako naka-live. Oo. Pag live mo lang makikita yan sa settings ng live.
Pansinin mo pre, habang nagsasalita ako, nagkakalikot-kalikot ako dito. Pero hindi, sige, i-ano ko to, ina-navigate ko to ng malupit, no? Shoutout sa inyo lahat, guys. Nakikita ko yung mga story nyo. Alam ko, sobrang hype din kayo dito sa movie. Andyan si Maku, si Dude Diary, si Red Rampoli, si Ese. Ayan. Lahat naman si shoutout natin ng mabilisan. Si Outchan, si Curdy. Yan, Curdy Senpai. Lahat, no? Shoutout sa inyo, welcome. And enjoy ang kwentuhan natin ngayong gabi. Tutuloy na namin sa brand new day. And meron tayong spoiler alert. Bakit? Dito ko na sasabihin na if you haven't watched the movie this weekend, bigyan nyo ng time. Huwag na muna kayong manood dito. I will understand. Kasi, guys, iba yung pakiramdam kapag hindi nyo alam yung mangyayari. And huwag nyong sayangin to. Huwag nyong basta panoorin sa bahay, piratahin. Kasi, worth it siyang bigyan ng panoorin, bigyan ng oras sa time sa sinihan. On a big screen. Doon yung panoorin kasi iba yung kilig kapag ka marami na kayong nanonood. Pagka, alam mo yun, sabay-sabay kayong kinikilig doon sa cutscene, sa plot twist. Doon yung panoorin, pare. So, eto na. Well, brand new day. Simulan ko, pare, no? Ako kasi, natuto na ako kay Marvel, pag kay MCU. Pag nanonood ako niyan, hindi na ako masyadong nag-expect kung anong nangyayari, ano yung lalabas. Yan, lalabas ba si ganto? Yung Sinister Six ba mabubuo? Sa No Way Home kasi hindi, di ba? Lumabas si Venom pero saglit lang. Saglit lang. Sa dulo. Technically, Sinister Six pero hindi nakasama si Venom. Nasa post-credit scene siya eh. Ngayon, sa brand new day, pare, ito talaga yung worded ko. Kasi, with the bar set up so high with No Way Home, hindi ko alam kung kaya ba nun talunin or at least higitan o pantayan yung brand new day. Pero pre, first impression ko towards the movie, pare, para siyang yung Insomniac Marvel Spider-Man game. Yung Tama. eksena nung simula, kasi gano'n naman eh, every Spider-Man movie, ini-establish nila yung web-swinging action sa simula. Nakita natin yon with The Amazing Spider-Man 2 ni Andrew Garfield, which I think still one of the best web-swinging action ni Spider-Man sa mga movie niya. Yung galaw dito ni Tom Holland, pare, yun yung exact feeling na naramdaman ko sa Insomniac games. Ito yon yung pag-web swing na gano'n, tatama sa kotse sa gilid, di ba, sasapak. Not to mention yung mga comic accurate na ginawa nilang slow motion cutscene. Kalaban si Tombstone, kalaban si Scorpion. Yun yung mga, sabi ko pare, ang sarap maging gamer, talaga. Yun yung naramdaman ko nun, tangina na laro ko na to. And ang ganda lang kasi naparamdam sa atin yon without the controller. Naparamdam sa atin yun ng movie na master nila yung heightened part na yon ng movie without the controller na hindi natin nakokontrol si Spider-Man. Kasi may mga first-person view eh. Di ba? May mga first-person shot na talagang it will make you feel that you're Spider-Man during that time. Kaya nga sabi ko parang ang ganda niyang panoorin sa sinihan kasi pare, yun talaga yung naramdaman ko dun sa simula. Kayo ba? Kayo? Anong first impression niyo dun sa movie, pare? Kaloy? Ikaw na? Namiss ko si Andrew. Namiss mo si Andrew? Sabi ko, nakita ko yung kulay. Si Andrew yan. Totoo. Tapos, yung nabangga siya nung ambulansya, dumikit siya. Si Andrew yan. Or si Andrew yung nakikita ko. Totoo. Andrew to, kailang ang pandak. Sabi ko, Oy, di naman, pero pare, mamasil-masil na ngayon si grabe ngayon. Grabe yung Grabe naman yung Spider-Man niya yun. Parang si John Cena na. Totoo, di ba? Totoo, pero flexible pa din siya. Galing. Galing. Tapos napansin ko yung pinaghalo nga yung Toby and Andrew na suit. Yung mga lines ni Toby, then yung color na suit at saka yung texture. Then yung moves, yun yung kaya nasabi niyo sa Insomniac na Spider-Man. Okay to ah. Sabi, ang ganda ng bago. Pagka talaga may bago tapos makikita mo parang yung mind-blowing lagi yung pakiramdam mo pag Spider-Man. Totoo. Yun pre, parang lalo na doon sa first part ng movie. Mamaya na. Hey, Raiji muna. Raiji, pare. First impression. Hindi ko mapigilan. Yung umpisa pa lang, yung pagka, pagkatapos ng credits, di ba, nung umpisa, di ba, Marvel. Pagpasok pa lang, pucha, yung mga, di ba, kailangan si Tombstone, yung web swinging, yung mga laban sa rooftop ng mga building. Sabi ko, putang ina. Insomniac Spider-Man! Sabi ko. Tapos yung,
yung part doon na, yung, di ba, yung inahabol nila yung armored vehicle, di ba? Ang naalala ko doon yung yung parang yung sa hindi ko lang ma-specify kung yung Miles Morales ba o yung One. Yung parang may nahabol siya. Yung parang yung unang part, di ba? Putang ina, sabi ko. Parang sa lahat pre, parang meron. Kasi sa 2 ganun din eh. Yung sa 1 yung kay Rhino. Miles Morales ata yun. Miles Morales ata yung kay Rhino. Hindi, sa 1 yung kay Rhino. Sa 1. Yun. Inabol niya si Rhino. Lumabas sila sa mall. Yung part na yun, pre. Yun, eksakto. Tsaka yung mga sabi nga nung kasama ko, parang ito yung sa laro Raya. Siguro hindi parang yan talaga yung sa laro, lalo yung mga labanan sa rooftop. Oo. 'Di ba? Naalala ko yung mga side mission sa sa Spider-Man na sa rooftop yung sabi ko. Doon yan ang sabi ni Kuya Balls, this is ang sarap maging gamer. Putang ina, Insomniac Spider-Man. Tsaka yun din yung yung sabi ni Brother JC. Siya parang pinagsamang Spider-Man Kung combination of Toby and Kasi talagang makikita mo dito, nag-mature Nag-mature kahit pa paano graduate na sila ng college nun MIT graduate na nun. Tsaka yung makikita mo talaga dito, yung struggle niya as Spider-Man. Not as Peter Parker na ni Iron Man, but as Peter Parker himself. Oo. 'Di ba? Kasi 'di ba yun na talaga yung nakita mo talaga, hindi wala nang bahid ni Iron Man, but pure Peter Parker, bro. Sabi ni Dude Diary, tama, parang may magpo-prompt na triangle sa screen. Totoo di ba? And ito pre, parang agree ako sa mga binanggit nyo, no? Pero gusto ko din banggitin dito kasi sa first part talaga Kung gaano ka bagay si Michael Mando as Scorpion. Pare si Bas Montenegro. Tol, yung you think I'm Scorpion? Parang yung gumaganon, pre. Sobrang lupit, pre. Like, gustong-gusto ko. Hindi ko masasabing nabitin ako, pero gandang-ganda ako nung mga fight scenes niya. Kasi, ang ganda nag-make sense yung tech ng Scorpion, nag-make sense yung power niya, tsaka yung leaks Leaks ni Michael Mando. Hindi ko alam kung may double siya noon. Yung umiikot yung Scorpion. Hindi mo yun mai-imagine na sa bigat nung tech ni Scorpion na pwede. Kasi yung Rhino, ang laki di ba? Dama natin yung bagal niya dun sa Amazing Spider-Man. Pero yung kay Scorpion, pre, gandang-ganda ako, galing na galing ako. Sana kahit nasira na yung suit, spoiler, bumalik si Michael Mando. Ang galing niya ako. Yung pang-aasar niya kay Spider-Man, di ba? Parang facial expressions and all. Galing, match na match. Gusto ko yun. Nag-alala ako nung unang scene. Kasi lahat ng trailer nandun sa unang scene. Totoo. Sabi ko, yun lang talaga yung trailer niya, tapos lahat to bulag kami. Tapos yung unang kalaban, wala doon sa trailer. Totoo. Sabi nga ni Mako, yung fight scenes daw nila, team daw ni Jackie Chan yung nag-choreo, tapos yung mga web sequence daw, gawa ng mga gamers na artist nila. O, di ba? Parang pinagtulungan talaga siya ng mga lalo na yung team ni Jackie Chan, pare, na sobrang solid nun. Wala na tayong masasabi doon, di ba? And ikaw, pre, ibato ko sa inyo, ano yung mga naging paborito nyo when it comes to the first few parts of the movie, sa villain? Ano yung mga naging paborito nyong eksena na natatandaan ninyo? Ikaw muna. Wala akong maisip. Raiji, pare. Sa akin, first part ba to? First hour? Yung first minute ba? Siyempre yung tatatak talaga sa'yo, yung kay talaga, yung kay Scorpion talaga. Kasi talagang ang galing nung pagkaka-portray. Tsaka yung agile movement ni Scorpion nandoon. Tsaka ang pinaka nagustuhan ko doon talaga, ang pinaka naging, kumbaga parang kumuha ng attention, Joyce. Makikita mo talaga din yung struggle ni Peter Iba Iba yung struggle ni Peter. Pinapakita doon talaga na kung paano niya hinandle yung situation niya after na ma-delete na siya sa memory ng maraming tao. Kita mo doon talaga na Peter Parker, the way na nakikipag-usap sa telepono na parang, di ba, parang, di ba, kausap niya yung police, di ba? Di ba, yung mga ganung part nakita mo talaga na Peter Parker talaga. Yung hidden identity.
isa yun sa mga naging favorite ko na hindi siya technically fight scene, but yung approach bilang isang regular Peter Parker, nakita ko na dito sa first part talaga. Tsaka dagdagan ko pare binanggit kasi ni Kaloy yung mga nakita natin ng first few parts, nasa simula pa lang. So parang yung tumalon sila, kasi sa No Way Home, pag talon nila, 3 sila binura. Kala natin may binura pa. Wala palang binura. Walang binura. Yung sa dahan na laban, dun sa sa simula na parang ang ganda-ganda, sayang hindi masyadong napakita dito sa dulo na lang, 'di ba? And akala ko since nandito si Punisher, andito si Daredevil pero wala siya. Pre, wala talaga. Kala ko sayang Pag-usapan natin si Punisher, pre, parang hindi ko alam kung kasi ako nag-assignment ako parang binalikan ko yung Born Again, pinanood ko, tas yung Punisher One Last Kill. Ibang-iba yung character dito ni Punisher, pare, in a way that it makes sense because bata lang si Peter hindi niya pwedeng, hindi niya pwedeng murahin Tsaka di ba, alam ko may R16 ata yung palabas. So hindi siya pwedeng, you're full of shit, kid. Hindi pwedeng gumanon Di ba? So parang, puro lang siya pare, what's up, dum-dum? Ganun Hindi pwedeng dumb shit Kaya meron part na nagsasabi sana siya ng bad word, bigla siyang winabsat. Yung sinaputa. Mother. Galing na yun, pre. Kasi ako, sa Marvel Rivals, ko talaga main ko talaga si Punisher. And natuwa ako honestly dun sa portrayal niya dito. Kasi yung before talagang ang ganda ng story niya, yung sobrang drastic, hindi siya superhero, di ba? It's a definitely different take dito sa Brand New Day, in a way na parang, lalo na yung tawid ako ng konti bandang gitna na parang sabi niya, I've seen bravery, kid, back in my day, but what I've seen there, that's something else. As parang sinaasya ng Spider-Man, umiiyak ka ba? Punisher, umiiyak ka ba, pare? Kasi, di ba, yun yung sinasabi sa kanya lagi ni Spider-Man, inaasar siya. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko, pare. Kayo, anong masasabi niyo sa character ni Punisher? Balik ko lang kanina sa first part, naalala ko lang na yung iba yung pagka-drama nung Brand New Day. Na which is parang hinahanap ko sa mga Spider-Man film. Totoo. After nung kay Andrew. Oo. Yung drama, yung bigat, yung scene, yung mga scene na talagang cinematic na syempre yung sabi ka kanina ni Raiji ko paano niya ipinakilala na moving on siya as Spider-Man Peter Parker na siya lang. Yes. Tapos yung struggle niya na nakalimutan siya ng buong mundo. Oh. Lalo nung dalawang pinakamahal niya doon. Yung best friend niya tsaka si MJ. MJ. Ang sakit lang makita lang gano'n. Yun yung hinahanap ko sa film Yung talagang madadala ka niya yung emotion niya mararamdaman mo. Yun naalala ko lang kasi parang iba to. Una, swinging in New York. Sabi ko, halos lahat ng Spider-Man ganyan. Na pati yung environment ganyan. Pero nung medyo naging drama na siya, sabi ko, iba. Gets. Yun nga, parang, nakalimutan natin sa premise, na yung part na nakalimutan siya ng buong mundo and yung struggle to be Spider-Man and Peter Parker. Kasi, sige, tawid ko na dito. Medyo madrama to, no? Yung part... Kasi yung niya, Kuya Balls parang coping mechanism ni Peter Parang hindi niya maisip masyado na yung sakit Kaya ginawa niya, nag-focus siya talaga sa pagiging Spider-Man. Yung coping mechanism niya. Full-time Spider-Man. Pero yun din naman yung parang naging eksena na bakit parang nawawala yung parang nawawala yung pagkatao ni Peter Parker tsaka ni Spider-Man. Kasi parang puro Spider-Man na lang wala nang Peter Parker 'di ba? And ang tagal niyang sinopresyon, which is pinakita ng movie na mali din. Kasi bakit mo gagawin 'yon hindi yun healthy. Na parang nung una nga sabi, 'di ba, sabi sa movie, are you trying to suppress your emotion? Because that's parang somehow that's gonna break you. Don't let it out. I-embrace mo. Kung galit ka, magalit ka. Di ba? Kung inis ka, ilabas mo. Which is yun yung ginagawa niya while saving other people's lives. Nakakalimutan niya na maging tao.
Kaya yung arachnid level niya, kung wala yung inhibitor, di ba? Talagang umaangat. Tumataas. Mm. Kasi hindi siya meant to be suppressed meant siya to be expressed. And then by the time na, tanga na sobrang relatable pare, by the time na inaccept niya na yon, mas lumakas siya, mas gumaling siya. Kasi tinanong siya ni, bagitin na natin, tinanong siya ni Jean Grey, are you Peter Parker or you're Spider-Man? Spider-Man. I'm both. I'm both. Pare Ambot. ambot! Yung yung tangina na wala tuloy yung punchline ko. Sorry. Yung pakiramdam pare na pwedeng mamatay yung dahad nung tinulak niya, tapos sinaputan niya pa rin parang hindi umabot dun sa tubo. That says a lot. That says a lot dun sa character niya na hindi. This time hindi ako magpapadaig dun sa sa arachnid galit ko. Kasi ako din si Peter Parker who saves lives. Naging balanse nung time na yon. Tapos una nakasakit siya ng pulis eh. Oo, hinambalo siya. Pinambalo siya yung Scorpion sa police car. Walang palag yung babae tol eh. Pero yun yung part na actually, hindi ko alam kung may mali sa akin, pero na-enjoy ko yun. Pero, magwala ka, ganun. Kasi parang inaasar siya ni Jean Grey eh. Hindi ni Scorpion ni Jean Grey, di ba? Pero, yun yung isa sa mga part na sobrang relatable kasi para sa atin, di ba, laging ang dami nating ginagawa araw-araw. Minsan nakakalimutan na natin na hindi naman kailangan burahin yung isang pagkatao natin para ma-enjoy natin tong isa. Kailangan natin maging balanse. Yun yung isang message ng story kasi ang dami ko nabasa na weak villain, walang kwenta yung mga villain. Hindi nyo na-gets yung punto ng story kasi yung story is about Spider-Man and Peter Parker's battle with himself. Yun yung nawala for the longest time eh, di ba? From seeking someone's validation, everybody's validation, Tony Stark's validation, up until the world has ended, after the snap, nawala si Stark, nawala yung mga mahal niya sa buhay, yung mga pinakikiingatan niya nawala si Aunt May. Yun yung laban ni Peter Parker, and this time, in a way, pinakita dito na hindi lang si Spider-Man yung nakaka-experience ito. We have the Punisher as well. Diba? You think this is a lifestyle, kid? This is a sentence. Diba? Hindi ko pinili maging ganito, maging duwag, magtago sa mundo. Sentensya ko to kasi nawala yung pamilya ko, hindi ko na protektahan. Ang lalim na messaging noon pare na I think hindi nakuha ng karamihan kasi ang hinahabol nila na maglaban si Jean Grey at si Spider-Man, which is hindi. Pero yun yung message nung story that makes it really good, really grounded Peter Parker movie. Ang ganda nun. Pero may isa pa eh. Kay Bruce Banner, di ba? Pero mamaya na yun. Kayo muna. Anong masasabi niyo dun sa narrative ng story when it comes to yung embracing Peter Parker and Spider-Man at the same time? Nakarelate ba kayo dun? Ano yung mensahe sa inyo noon? Nakangiti ba kayo lumabas sa sinihan? Ganyang klase. Di ba? Ikaw muna. Ano, Kaloy? Ako na. Ikaw na. Bubelo ka na eh. Nasabi ko naman na kanina yung bago dun sa kwento dahil niya nakasandal lang siya lagi kay Iron Man sa mga past movies. Tapos ngayon, meron na siyang sariling mga pinagdadaanan sa pagiging Peter Parker, sa pagiging Spider-Man, which is bago. Kasi, tinan mo, biruin mo yung 3 na unang movie, umikot lang halos sa kwento ng Avengers and Iron Man, pati sa kanya. Pero itong bagong again, na magiging trilogy din daw eh. I think, na itong Brand New Day, is talagang sa kanya lang. And yun yung naging ending nung sa No Way Home, na talagang, di ba, nagtahi siya ng pahinga lang yun sa huli. Diba yung blue and red, which is hindi naman nakita. Kala ko yun yung magiging niya eh. Suit niya. Pero bago ngayon. Tapos yun pa yung in-embrace niya rin yung tech ni Iron Man eh. Ng konti. Ng konti. Diba yung fabricator niya, hindi lahat. Tama. Meron siyang cave. Ano ba tawag sa Bat Cave ni Spider-Man? Spider Cave. Spider Den. Spider apartment. Apartment lang yun eh. Apartment nandun din, di ba? Kung paano niya nakuha, di ba? Paano niya narenta. Bagong-bago lang yung feeling. Totoo. Ikaw, Raiji.
Same din kay Kaloy. Talagang pinakita dito talaga na maiintindihan mo talaga yung struggle ng... Actually, hindi nga lang ni Peter, makakarelate ka sa sarili mo eh. Kasi, kaya ang sabi mo kanina, sa dami ng pinagdadaanan natin, minsan napakalimutan na natin yung sarili natin eh. Diba? Minsan, dumarating tayo doon sa point na puro na lang yung role natin, yung ginagawa natin. We forget to do kung ano ba talaga, nakakalimutan natin, ano ba talaga, kung sino ba si Kuya Bol, sino ba si JC, sino ba si Raiji. Kasi more nakapokus sa gagawin natin eh. We almost forgot na ito pala. Which is, yun yung sinabi ng movie na wag mong kalimutan yun. You can live ng sabay eh. Yes. Diba? Pwede mong Ganda. gawin ng sabay yun. It all falls down lang talaga kung paano mo i-handle yung yung Paano mo situation. tatanggapin? Paano mo babalansehin? Oo. Kasi talagang makikita mo din talaga na talagang grabe yung struggle niya eh. Yung sabihin pa lang sa'yo ni MJ na hindi kita mahal, hindi nga kita Ay, kilala. putang ina, oo nga. Oo nga. Ouch, brother. Ang sakit nun. Ang sakit nun. Di ba? Tapos, di ba, siyempre, as a Spider-Man, uwi na ako, kailangan hatid mo na ako. Wala akong cellphone. Awkward yun eh. Grabe yun, nag-swing sila eh. Shoutout kay Arvic, no, yung katabi ko, sabi, paano kaya pag nilaglag niya to? Hindi naman niya mahal eh. Saka yung yung sabi nga ni JC, nagkaroon siya ng kumbaga, di ba parang Iron Man type eh, na meron ka sariling apartment, pero at the same time, yung bandang dulo, parang doon na siya humiwalay kay Iron Man eh. Nung nagkaroon na siya nung naalis na lahat ng tech. Diba, wala na yung Wala na yung tech. Organic na eh. So, in-establish doon na nagkakaroon na ng separation doon sa pagiging bata ni Iron Man. Sa pagiging Peter Parker talaga. Pagiging hindi na Iron Man Junior, no? Hindi na ganoon, hindi na. Iron Man Jr. Nawala nga rin yung Iron Spider armor. Hindi ko alam kung ano ba, kinonfiscate ba o ano. Hindi, nawala eh, di ba? Hindi niya na ginamit kasi sa No Way Home, alam ko nagcha-charge ba yun sa No Way Home? Oo, basta yun. Iniwan niya yun eh, nagcha-charge. Ang huling scene niya, di ba sabi ko kanina nagtatahi, parang iniwan niya na yung lahat ng tech. Pagkatapos nung spell. Oo. Iniwan Tapos, niya. Kaya nga siya nagtahi ng bagong green, ng blue and red na. Saan niya kaya iniwan yun, no? Sino kaya nakakuha nun? Dito. Sandali lang. Ikaw mga dyan. Yun, pare. Eto, no, ipasok ko to sa usapan kasi controversial to. Daming nanghula dito. Yung character ni Sadie Sink, pare, nung kinonfirm na or parang nakita na natin sa movie na Jean Grey siya. Ano reaction nyo doon? Or may hula ba kayo before? Ganyan. Reggie, pare. Kalay, sige ka. Teka lang, mauna lang. Sige. Ganito ako kagaling magbulag-bulagan online. Hindi ko alam na kasama siya sa cast. Okay. So wala kayong expect. Wala. Ang alam ko lang nga na kay Sadie Sink is Gwen nga eh. Gwen Stacy pa nga eh. Oo. Yan ako. Kasi bata eh. And we have Sophie Turner eh, na parang best Jean Grey so far dapat natin kasi hindi naman kailangan i-recast eh, 'di ba? Kaedad pa din niya eh. Oo. Hindi ko din talaga in-expect. Pero nung natawa ako eh, tanong ko lang, anong reaction sa sinihan nung nanood kayo ng mga tao na pinakita na si Sadie Sink yun? Actually, sigawan yun. Ganun. Kasi kahit ako maingay talaga yung hindi pa yung pinakita yung mukha, okay lang yun, may sigaw yun. Pero yung pinakita yung Jean Elaine Grey. Jean Elaine Grey, yun. Ganun lahat. Kasi parang nung una, Spider-Man fan, nakikimarvel. Wala akong maalalang nakikitalon sa bawat tao na villain. So, na-caught off guard ako doon. Hindi ko alam kung sino yung villain. Mephisto ba to? Hindi, tapos na eh. O, ganyan. Wala talaga. Wala akong ano. And then, nung nakita ko na Jean Grey, nag-make sense. Nag-make sense siya. And, pare, all throughout, galing din ni Sadie Sink. Kuwang-kuwa niya. Ang ganda nung action niya. Parang bagay din sa kanya yung role. Medyo hindi ko lang maitali na bata yung Jean Grey tas matanda yung Wolverine. Medyo, 'di ba? Hindi ko alam kung magme-make sense siya sa Doomsday kasi ano ba to? Is it another origin story?
na ang batang Jean Grey magliligtas sa lahat. Jean Grey yan, pare, Phoenix yan eh. Cyclops eh. Oo. Phoenix Force. Oo. 'Di ba? So parang hindi ko lang siya maitali palapit na yung Doomsday, dun lang. Sa age lang at saka sa itsura. Pero sa acting, wala naman tayo pang alam sa narrative, sa plot. Wala. Nanood ka, di ba, kasama mo yung mga content creator din. So, alam nila. May idea sila. Tama ba ako? What do you mean, Di ba- content creator? Di ba ano ka, yung sa ASUS ba yun? Okay. Yung mga second screening ko na yun eh. Kumbaga nanood kasi ako pangalawa na yun. nanood ako first day. Iba yun. So yung first day kasi kasama namin content creators din with my friends. Plus nanood kami sa sa Trinoma. Yung kasama lang ng mga normal na taong nagpa-reserve, ganun. Gusto ko din kasi yung ganun dahil iba kapag yung puno yung sinihan ng mga normal na tao compared sa mga, alam mo yun, creators na Okay. may required na, ewan ko, baka sa akin lang yun. Plus, Ako kasi, hindi ako wala akong sponsorship. Ako lang nanood. At first time ko manood ulit ng sine. After ko magkaanak. Okay. Ngayon lang ako nakapanood. Which was, Para kailan amoy yung last? Anong taon? Yung rin, Far From Home. Far From Home pa, hindi No Way Home. Ganun kalayo. Okay. Tapos ngayon lang ulit ako nanood ng sine. Tapos ako lang mag-isa. Tapos alam niyo naman yung scheduling niyan. Yes. Second day yun. Yes. Puno lahat yan. Yes. Sabi nung cashier sa akin, ay, ang next po namin available sa Saturday pa. Inanood yata ako Thursday or Friday yata. Basta 2 days pa. Ay, hindi ako pwede. Isa lang po ba kayo, sir? O, isa lang ako. Sisingit kita mamaya, sir. So, singit ako. So, ang upuan ko, dulo, tapos mag-isa. Letter, Tapos ano letter, pre? P. E, okay naman. Kasi kung A ka, pre, nakaganon ka na, no? Ay, hindi. Nasa dulo ako, nasa dulo. Nasa likod ako. Goods yun. Good letter yun. EF, yeah. SM naman ako, kaya medyo maluwag naman yung upuan. Pero puno yung sinihan. Tapos, ang in-expect ko, kasi ang huli kong nood is No Way Home. Okay. Talagang yung audience excited, sigawan yan. Sabi ko, pag nakita ko dito, magwawala talaga ako. Sabi ko, kasi na-miss ko eh. Na-miss ko. Eh di, nandun na ako, nag-react ako doon sa yung mga bagong nakita ko kay Tom Hall. Ay, parang walang tahimik itong mga hype na to. Bawal ba sumigaw dito? Hindi, pre, express mo lang. Tapos nung nakita ko na yung pangalan ng Jean Grey, gumanon ako, ay! Ako na mag-isa. Bakit kaya? Feeling ko hindi ganun ka-fun yung... Feeling ko nakatingin sila sa akin. Sabi ko, tago ako, madilim naman. Tapos nung pinakita si Cedric Singh, hindi ko napigilan, sumigaw talaga ako. Tapos parang umeko pa ako. Okay. Nako, okay. Dahil sinabi mo na yan, pare, every Marvel movie, sama ka sa akin. Kasi hindi ka mahihiya dahil laging mas malakas yung ginagawa ko. Grabe yun. Sabi ko, bakit nila kilala yun? Oo. Or baka matanda na. Ayoko manghusga kung baka decorum din sila. Pero ako kasi hindi, pre. Ang iniisip ko kasi, ewan ko hindi ko kilala si Green Jay. Green Jay? Jean Grey? Jean Grey na kasama si Spider-Man. X-Men yun eh. Mutant. So kaya hindi nila alam. Okay. Ako, nagulat ako. Kaya ako nagulat kasi, una, si Sadie Singh, sobrang fan niya ako sa Stranger Things. Okay. Napanood niyo ba? Stranger Things. Season 1. Pero, tinahamos ko yan. Sobrang, yung kung paano siya tumanda, yung baby pa siya. Kita mo. Yes. Talagang inaba ko. Tapos nagulat ako na siya si I may be wrong, pare, pero yun yung claim to fame niya eh. Or I think dun siya mas nakilala talaga because of Stranger Things. And hindi ko lang may relate kasi hindi ko pa natapos, pero marami nagsasabi na yung acting niya dito sa Brand New Day is the same way of like dun sa Stranger Things na laging umiiyak, laging devastated. Sabay pa silang sinyut. Oo nga. Sabay. Okay. Tapos ang approach kasi ni Sadie Sink doon, sobrang parehas pati yung mga reaction. Kaya ako, sobrang fan din ako ng Stranger Things. Kaya hindi lang dahil doon sa character niya sa Spider-Man. As an actress na lang din. And nagulat na lang din ako doon sa twist na si Jean Grey pala yun. At si Sadie Sink pa.
Kaya, na ano, magko-collapse ako sa sinihan dapat ng gano'n. Wala kang friends. No? Next time pare, sumama ka na sa akin kasi Maingisay sana ako. Sa Doomsday, sama-sama tayo manood. gusto ko tong i-reiterate pare kasi ako parang siguro dahil lagi na rin nanonood, although hindi lahat parang syempre may nai-skip pa din ako. Pagka feel ko talaga, wow, gumaganon talaga ako, pre. Wala na akong pakialam sa naka-block yung tenga ko. Naririnig ko lang kapag maingay din sila. Pero hindi ako kasi hindi ko naman ino-OA yan na parang kahit ang normal lang nangyayari, yun talaga na feel ko eh. Like, itawid ko na dito pare, nung lumabas si Hack, ito, itatawid-tawid ko ng mabilis, no? Nung lumabas si Hack, pinakita, mind control, pero si Smart Hack to. Hindi. Hindi to, may mangyayari pa dito kasi nagsasalita pa, ganyan, get out. Tapos, nung nakita na natin yung it's not, is she still controlling you? No, get out of the building! Ganon, gumagano na, pare, nakinikilabutan ako. Yung, no banner, no girl, only Hawk. Putang ina, pre, tas yun na! Yun yung Hack na inaantay ko, pre, yung malaki na nagwawala na. Tangina, pre, Unstoppable force. Nag-gamma crash eh. Yung ginanon yung lupa. sa Marvel vs. Capcom yun eh. Di ba? Tapos yung gano'n niya, pang! Gumanon din ako sa sinihan, pre, kasi alam ko yung gagawin niya eh. Sampal niya yung harap niya, no? Hindi ko naman tinama, pero gumanon ako, like, galing, ganda talaga. Okay na akong okay, kaya nga hyper geek eh. Di naman ko yung pakiramdam na yun, pre, kasi yung fight scene na yun is the best scene dun sa movie. Na talagang ang ganda ng transformation, yung walang punchline, walang malupit na linya, pero yung action scene alone, yung kinuha ni Spider-Man yung gloves ni Shocker, sinapak niya ng ganon, di ba? Yung muntik na siyang maloki. Yung kay Loki, di ba? Inaabot niya. Nawala eh. Ginanon niya. Ang galing ng part na yun, pare, and that's the best scene sa akin dun sa talaga sa Brand New Day kasi alam mo nang lalabas eh, no? Doon sa pinag-uusapan natin kanina na controlling oneself, Punisher's past, Spider-Man and Peter Parker, kasama dun si Bruce Banner. And parang hanggang ngayon hindi pa rin niya makontrol. And gusto ko yung mamaya ako na ibabato to. Mamaya ako i-save ko to. Kayo muna, ano yung reaction nyo dun sa laban ni Hulk tsaka ni Spider-Man that time, pare? Tangina, nakakatawa din dun si Punisher. Tangina. Ang saya. Raiji, unahan na kita, pare. Anong reaction mo dun? Balikan natin yung yung ni-reveal si Jean Grey. Literal na meme ako ni yung may meme ni Leonardo DiCaprio yung nakaganon. Puro. May sipol pa yun eh. Puta, nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko. Sabi ko, putang ina, Jean Grey, pare. Kasi hindi mo wala kang idea eh. Yan, sabi nga niya, nag-iis tumatalon, nagka-transfer. Pero yung mapapaisip ka, sino tong, kasi wala namang kalaban si Spider-Man na na parang minamind control eh. Di ba? Parang wala kang idea. Tapos putang ina, Jean Grey, sabi ko, siyempre, X-Men yun eh. Siyempre, wala kang putang ina, i-reveal na yung crossover ng X-Men. Pupunta dito, pupunta. Kaya nung nireveal na si Jean Grey yun, sabi ko, putang sumigaw ako sa asin. Puta! Sabi ko, wala akong pakialam sa mga nasa likod ko. Puta, ragas. Gusto ko din gawin yan. Wala akong friends. Tapos yung kaya naman, mga brother, kay Hulk naman, talagang satisfied ako dun sa laban nila ni Hulk. One of the best fight scene dun sa, parang feeling ko nga yun yung the best para sa akin eh. Kasi talagang dun makikita na the Hulk is back. Oo, pare. Diba? Kasi talagang, nagtanong ako sa sarili ko nun eh. Sabi ko, teka, bakit nagalit? Kontrolado niya na eh. Di ba sa endgame? Sa kontrolado na eh. Bakit kailangan niya ulit nung inhibitor? Inhibitor, Ba't nagwawala? Ba't ang tigas ng balat mo? Ayaw Ayaw dumikit ang puta.
Ang daming yung throwback lang kay yung kay Loki. Gusto ko yung pag gano'n, bag. Pag gano'n niya, wala na, nasa likod na pala, umiikot. Saka yung ang galing ni, ang galing ni Peter doon, nung sinaputan niya lahat ng bato. Para mapigilan yung, yung rage ni Hulk eh. Kaya nung dumating yung part na medyo bumabalik na sa sanity, di ba, naitulak siya pabalik dahil dun sa bato. Ang galing, ang taba ng utak ni Peter doon. May sasabihin ka, Kaloy. Sige. Narinig ko dahil, di ba, na mind control na rin si Hulk dati doon sa Scarlet Witch. Scarlet Age Witch. of Ultron. Tapos nung yung na yun, grabe rin grabe siya magwala. Grabe yung ginawa niya. Grabe, doon ko siya na-compare na pag na-mess around yung utak ni Banner, talagang hindi na si Smart Hulk yung lalabas, yung Hulk na talaga. Yes. Kaya siguro ganun yung nangyari doon sa scene na yan. Pero nagtataka ako, wala si Mark Ruffalo sa lahat ng press con nila, hindi siya yung hype man. Talaga? Okay. Oo, wala siya. Kaya sabi ko, ba't parang hindi siya cooperative dito sa movie na to? Ang ganda ng karakter niya, yung role niya dito. Ba't yan, Ganda. Di ko alam yan, ha? Yung sa mga yung mga pre-order na laruan, may Naku, yan na, laruan. Oo. May nirelease yung Iron Studios bago ilabas yung movie na parang magka-clash si Spider-Man at si Hulk eh. Puta, hindi ko in-expect na nasa pelikula. Puta na, guys. Ako naman in-expect ko kasi nakita ko sa trailer. Nasa trailer. Brother JC sa akin, in-expect ko parang saglit lang. Pero puta ka na, highlight eh. Na talagang 1v1. Pag-iisipin mo, puta, ang nipis ni Spider-Man. Tapos sabi nga ni Kaloy, ang liit. Tapos ilalaban mo dun sa robust na Hulk mo, talaga. Totoo. And ito pare, no, tawid ko na dito. Ay, hindi pa pala. Sumagot ka na ba, Kaloy? Alin? Di pa, no? Yung kay Hulk. Di ba? Yung reaction dun sa... Yung laban, no? Sa laban. Hindi ka ba nagwala? Natawa ako nung una. Kasi parang naalala ko yung scene na nilalagyan ng inhibitor si Doc Ock. Di ba may meme yun? Ganda. May meme yun. Kasi doon hindi... Parang naalala ko lang siya doon. Homage, no? Homage pa din, no? Galing. Oo nga, may ganun nga. Na parang, Sabi what are you trying to put on me? I will get you. Hindi ba ganyan, no? Yun naalala ko doon. Pero yung nakita ko yung lumaki talaga siya. Yung... talagang... Yan nga pala talaga kalaki. English. I didn't know you could get this big. Yo. Galing. Sabi ko, ibang Hulk yan Mas malaki. Iniisip kong Hulk na yun, yung kasabayan ng Iron Man pa dati. Yung Incredible Hulk. Okay. Yung kalaban si Abomination. Oo. Si Bloodlosky. Yun yung naalala ko. Yun yung naalala kong Hulk. Edward Norton. Kasi naging yung mukha niya eh. Yes. Parang hindi na banner yung mock-up niya eh. Ay, yung face capture niya eh, di ba? Yung mock-up niya, yung same sa Avengers. Yun ang ma-relate ko. Yan. Pero ito, no, ilagay ko dito sa punto na to, pare. Kasi ang gandang premise din ito. Yung sinabi niya na, Banner, it's me, Peter, your friend. Pare. Tapos bumitaw si Hulk. Natatandaan nyo dun sa press ko ni Spider-Man na parang meron daw isang tao, na-spoil na naman ni Tom Holland, na may isang tao nakakaalala kay Peter Parker kung sino siya. Si Hulk. Pare. Si Hulk. Kasi kung matatandaan nyo, mayroong premise sa comics na Banner forgot, Hulk remembers. Tangina pare, sobrang nung pagkabitaw niya nun. Kasi because of the spell, walang naalala si Bruce Banner. Gumana yung spell, sinabi yun ni Sadie Sink in the form of kay Zendaya. Pero sinabi niya na parang may isang tao na hindi nakalimot, which is wala kasi siya during the spell, which is si Hulk. Pare, kasi nakasama niya na sa laban. So parang kaya bumitaw, naalala ni Hulk kung sino si Peter Parker. Ang ganda nun. Ang ganda ng premise niya, pare. Wala yung dialogue Walang dialogue yun. Ang ganda nun. Ang ganda nung part na yun. Siya parang doon lang siya huminto eh. Doon lang siya huminto nung nagpakilala na si Spider-Man.
Pero grabe yung goosebumps ko nun. Banner Alam ko, forgets nasabihin ni but Hawk Spider-Man doon, remembers. Pare, grabe. Kala ko nasabihin niya ni Spider-Man doon, the sun is going down. Naging Black Widow. Naging black, wala na, patay na eh. Oh. Hindi, naalala ko si ginaya ni Thor yun eh. Tapos nga, minalasubos siya, ginaya. di ba? Nakangiti pa eh, di ba? Yung mukha niya, gano'n ba? Nakakatawa yun Ragnarok. Pero yun, grabe, ang ganda nung ginawa nun. And moving forward, I think, mas magkakaroon sila ng chemistry ni Banner sa Doomsday. Na parang nakilala niya na, you're not my student, are you? Di ba? Tapos, eto pa, pare, hindi natin nabanggit. Si Yelena. Comedic relief lang siya sa movie, di ba? Parang small potato stop, big potato stop. Ang ganda nun. And parang siya rin yung nakatulong kay Spider-Man dun sa ano yun, anti-hero, basta yung organization, yung kung sino yung kumuha dun sa kapatid ni Jean Grey, pare. Grabe. Control something. Oo, Damage control. Damage control. Damage control. Galing mo. Siyempre. Ayan. Pero yun, no, parang medyo malapit na tayong matapos. Gusto ko pag-usapan natin yung bandang dulo, yung plot twist na part na parang pinakita ni Peter Parker yung go inside my head, sabi niya kay Sadie Sink, di ba? Bago yon yung laban muna na napakalupit with the hand. I think yun yung second best. Yun yung second best. Kahit gusto kong banggitin yung kay Scorpion, yung laban na yun yung second best sa akin, yung kay the hand. Kasi kahit si Spider-Man, naangasan eh. God, this is so cool. Yung may coordination na laban, pare. Naghahawakan silang ganyan, di ba? Isa yun sa mga super solid na na eksena. Pero ang gusto ko din mapag-usapan is yung ending nung bago barilin ni Punisher silang dalawa. Ang ganda nung eksena na yon, nung part na lagi tayong binabalik dun sa post-credits ng Homecoming kung saan nalaman ni Aunt May na si Spider-Man, si Peter Parker, pare. Anong thoughts niyo dun sa na yon, sa twist na yon? Kasi parang hinayaan niya no? Hinayaan niya na si Aunt May yung kumausap mismo kay Sadie Sink. 'Di ba? Or kay Jean Grey rather, na parang go ahead, look inside my head, di na kita pipigilan. Pero kung ano yung nafe-feel mo, that's exactly the way I'm feeling right now. Kung bakit everyone forgotten me, everyone doesn't remember me, 'di ba? Anong thoughts niyo dun sa final reveal na 'yon? Ako. Sige. Ikaw na. Noong una, hindi ko maintindihan kasi nga hindi siya makapag-enter eh. 'Di ba? Hindi niya because of the senses, spider senses, yes. Pero pwede rin pag hinayaan mo siya. Tama ba? Tama ako. Parang sabi niya go ahead. So parang gumilid tapos, na lang siya. Parang nilagay dahil nandun siya si Jean Grey nandun sa isip ni Peter. Siya yung naging kausap ni Aunt May, kaya nangyari yun. At alam niya na yung pakiramdam. Kaya siya naka-enter, tama? Tapos kaya rin niya naintindihan si Peter. Na parang don't be, ang sabi doon ni Sadie Sink, don't be so confident that I can't get inside your mind. Tapos sabi ni Peter Parker, go ahead. Doon. Nagkakaintindihan na sila. Tapos yun, pumasok na yung scena. Ang ganda nun. Again, very grounded. Doon sila nagkaroon ng relation. Kaya maintindihan mo pala talaga ako kasi parehas tayo. Nawalan din ako, ganyan. Sobrang drama nun. Pag sabi ko nga kanina, hinahanap ko yung ganong feeling sa movie at nabigay naman nun, scene na yun, sobrang ganda nun. Totoo. Ikaw, Raji, pare, anong thoughts mo dun sa Akin talagang doon din ako nagandahan kasi sabi nga ni JC, hindi lang puro action ang inaabangan natin. Kailangan natin nung mga getong heartwarming. Yeah. Heartwarming scenario eh. Ito yung parang kumbaga ito yung mako-compare ko dun sa game, yung pinapili siya ni Aunt May. Ni Aunt May. Isasaktak, umiyak ako doon, mga brother. Yung nakalive ako nun eh. Isasaksak mo sa akin, wag ako iligtas mo yung nakararami. Yes. Ang bigat nun. No? Yung kung ano yung naramdaman ko din dito. Kasi, kung iisipin mo, yung pinagdadaanan kasi ni Jean Grey, magkaiba lang sila ng situation. Pero yung context ng pinagdadaanan ni Jean Grey at
Peter, iisa lang eh. So kaya nakarelate din si Jean Grey kasi yun din naman yung gustong sabihin ni Aunt May doon kay Peter eh. Yun din, isa lang din naman ng context ng idea nung sinasabi ni Aunt May. Yes. Kaya siya hinayaan ni Peter kasi alam ni Peter na paras na naman tayo ng sitwasyon eh. Naiintindihan mo rin ako. Kaya, that time yung nalaman na niya yung totoo, kung ano yung B-Max, kung sino si ano yung pangalan ng kapatid niya, Sarah Gray, di ba? Na parang doon niya na napagbigay-bigay, kaya hinayaan niya nang pumasok. Kasi nung una, hindi naman niya alam eh. And parang, syempre, dahil nga nalaman na niya yung secret identity niya, parang technically there's nothing to lose. Parang ganun na. Tsaka Yun pala. Sige brother, sige, JC. Nakulangan ako doon sa VMAX thing. Di ba Max? Nakulangan ako doon sa... Ang ganda ng build-up eh. Ang ganda eh. Oo, na aircon lang pala. Anak mo, vent eh. Ventilation. Lang pala. Vent, oo. Naganda na ako dun sa pag-build up nung VMAX na yan. Tapos, anak yung Tokwa yun lang pala. Pero akala nga JC yung VMAX, something na, oo nga na, powerful diba? program, ganyan, ganito, or project, di ba? Tapos yung vent vent lang pa. Yung pala yung huling nakakita. Sabi nung nakita ko yun, yung Vent Max nga yun eh. Vent Max. Sabi ko hindi yan. Sana hindi. Ang corny. Sabi ko. Sabi ko. Yun lang. Kung ayaw nyo nun, okay lang. Pero nakornihan ako nun. Ako nga, akala ko yung VMAX is something na talagang program or serum, di ba? Parang, ang inisip ko nga, something na may kinalaman sa mga mutant eh. No? Parang Sentinel program, something. Kasi syempre, nandun si Jean Grey. So syempre, ang iisipin mo, kasi ang pinoportray ng movie is, parang kalaban si Jean Grey. So iisipin mo, parang yung VMAX is something to suppress Jean Grey. Pero tayo na, yung pala, vent. Ano lang siya, parang hint na dito, ito yung last na nakita ko nun bago ako mamatay. At yung pantali sa buhok. Totoo. Yun ako naman, pre, yun ang twist. Yun ang talaga twist. Hindi natin na-expect talaga. Which is, it worked, di ba? It worked talaga. Yun talaga yung isa sa mga Tapos, gusto ko rin banggitin yung yung huli na parang, alam nyo, ang daming homage nung movie towards previous Spider-Man movie talaga. Yung paglabas sa ospital, yung paghatak ni Tom Holland kay MJ. Very Andrew Garfield yun. And ang dami, napakarami. Yung sa bus na kumaladkad, yung pagtali sa mga sa web, 'di ba? Ang dami, parang it pays. Wala akong nakitang Toby. Yung kay Toby yung sa ospital, yung lumabas sa ospital, parang ganon. And then yung halik. Yung halik. Yung halik. Tama yung halik. Marami. Parang the movie really inaral nila mismo yung assignment nila doon sa mga previous movie na iterations ng Spider-Man to give us this piece of Easter eggs, diba? And gustong-gusto ko talaga yung nakita ko ng bago si Punisher dito, yung sinuot niya yung mask si Spider-Man. Pantatay pa rin yung pantatay pa rin yung boses yung utang ina. Ang ganda. It's a very grounded movie for me. And yun din yung isa sa mga parang lalabas ka ng sinehan, wala kang ine-expect about worrying kung ano yung next, ano yung assignment. Masaya ka lang lumabas sa sinehan. Diba? And any last thoughts sa movie before we go to the finale of the episode? Anong masasabi niyo sa movie? Overall. Ako ba? Ikaw na. Sige, ikaw na. Reggie muna. Reggie, ikaw. Overall, maganda siya. Kasi parang a new flavor para kay Tom Holland na Spider-Man. Kasi talagang, dito talaga binild up na talaga na he's Peter Parker. And talagang pinakita na dito na he is now the organic Spider-Man. Yung pa pala. Yung pa pala. Diba? Kasi talagang yung pinakita dito na yung separation niya sa tech ni Iron Man. So talagang pinakita dito na ng Marvel na siguro it is a message sa atin na
tag dito, Tony Stark is gone. Hindi ba? Parang, hindi na. Wala. Na parang, syempre, it's time to move forward. Tapos, pinakita talaga na, gusto ko talaga dito yung yung talagang, ito yung, paano ka i-articulate. Siya yung, greatest character development ni Peter. Ganda. Ni Tom Holland. Na, kasi ganda. talagang dito pinakita mo talaga yung struggle ng, ng isang superhero, ng isang normal na civilian. Di ba? Battling his own inner monsters na hindi mo masabi sa mga kaibigan mo. Sabihan ka ng mahal mo na hindi ka mahal kasi hindi ka naman niya kilala. Di ba? Pagka syempre parang it is a new flavor for Tom Holland. Kaya for me, worth itong movie na to. Talagang super... Ano tayo magpaka-Rotten Tomatoes tayo dito? Anong rating mo? Yeah, para meron tayong figure. Rating. Sige. Siguro, Okay. bibigyan ako 9.5 out of 9.1 taas! Tomato meter. Kasi nagustuhan ko kasi talaga, Brother JC, yung character development. Yung kung character development yung pagbabasihan ko, talagang mataas ang ibibigay ko. Kasi since pinanood ko yung mga Spider-Man. Grabe, 90 pala to. 90 pala to sa tomato meter. Kasi talagang ganda. Kaya na-feel ko siya. Na-feel ko si Tom Holland. Kasi may mga times na Tom Holland. Tom Hardy sinabi mo, si Venom yun eh. Tom Holland. Tom Holland. Holland. Na-feel ko dito na-feel ko na parang napagdadaanan ko din minsan sa sobrang dami, sobrang busy mo. Nakakalimutan mo na kung sino ka, nakakalimutan mo na meron pa palang ganito sa'yo. No? Na dapat hindi mo kalimutan. Pwede mo naman gawin ng sabay bakit hindi? Doon kaya mataas ang binigay kong sa kanya kasi na-feel ko siya for me. Gets. Taas, 9 out of 10. Taas, Ikaw, Kaloy, pare. Ang unang reaction ko after the movie. Siyempre, ako lang kasi nanood eh. Pero kasama ko yung family ko Nasa labas sila? Kasama ko, nasa labas sila, nagkidsuna, ganyan. Okay. Kasi wala rin slot eh. Okay. Gusto ko mapanood kasi lang yun, may spoil ka eh. Totoo. Kaya natin yun, nag-i-spoil tayo, di ba? Okay lang, nagsabi naman tayo. Ang pangit kasi yung pork clout nag-i-spoil eh. Ayun eh. Ay, sino yan ha? Hindi. Wala naman. Lahat ng kupal sa internet na nagbibida-bida. Mga ganyan. Yun. Ang unang sinabi ko, hindi ako na-spoil. Hindi ako na-spoil kasi nga hindi ko nga alam na nandun si Sadie Sink. Pero hindi siya ganun, wala siyang ganun katinding twist kagaya nung nahuli. Diba? No Way Home. No Way Home. Wala siya yung factor na talagang mapapabaligtad. Although meron, pero hindi kagaya nung huli. So, pinagbasihan ko yung huli. Kasi, ang linis din ng record ko na yun lang yung pinanood ko sa sinihan. Yung balik mo. So, wala, hindi mo ako No Way Home, no? No Way Home, No Way Home. Maganda naman siya talaga. Hindi mo ako masisisi kung yun yung pagbabasihan ko, pero doon ako nagbase. Pero dahil sabi ko nga kanina, dahil doon sa VMAX. Doon sa VMAX, tapos yung main twist na inaabangan ko, hindi ko siya naramdaman ng sobrang Although, sabi mo nga, yung movie is relatable. Nandun na ako. Expected ko yun kasi brand new character yun ni Tom Holland. Pero yung mga ini-expect ko talaga na sobra, hindi ko pa nakita. So, bitin ako. Ang sabi ko, bitin. Pero kung nag-expect kayo na sobrang twist like before, hindi. So, ang rating ko dyan is like 8. I'm sorry. Okay lang. Kasi pag-uusapan natin, sasagot muna ako, pero pag-uusapan din natin yung kasunod niya, no? Kasi ako, for me, it was done the right way, na wala nang multiversal cameos, wala nang mga tungkol sa ibang bagay, tungkol sa ibang tao. It solely focused on Peter and Spider-Man. The way how Tom Holland reacts as Spider-Man, kung paano siya umacting as Spider-Man with the flips and all, cutscenes, acting, galing. Talagang, I think, kuwang-kuwa niya na, master niya na. The very first Spider-Man na nagkaroon ng fourth movie, and I believe
hindi man like No Way Home level, it was done the right way because it was grounded, nakafocus dun sa tamang pagfokusan ng character na matagal nating hinanap for Spider-Man. Kasi wala pang naging ganong story si Spider-Man eh. It's always about chasing someone's validation. It's all about chasing popularity, fame, ganyan. I wanna be the best. Pero this time, yung mature Peter Parker nakita na natin. Kasi this time, it's not about him anymore. It's about the people he loves. It's about saving someone from New York. Hindi na yung tungkol sa kanya. Lagi siyang last of the row. Yun yung Spider-Man eh, 'di ba? Yun yung Spider-Man na kilala natin na selfless. 'Di ba? Hindi inuuna yung sarili niya. And I think dito parang hindi man lang niya fully na control, pero dito napakita na natin na ito yung Spider-Man talaga. Ito yung pinaka-definition ng with great power comes great responsibility. Oo. And itawid ko dito pare, no? Kasi ang rating ko dito ay 9/10. Same kay Raji. Ito na yung tanong na gusto kong ibato sa inyo na parang dito tayo maglaban-laban kasi yung Brand New Day ba nalampasan yung No Way Home para sa inyo? So una na ako sumagot kasi may sagot na si Kaloy kanina ng bahagya eh. Sa akin Hindi talaga. Kasi for me, No Way Home was more than just a fan service. It was more than just nostalgia. Kaya nang binanggit ko kanina, it ended the war between fans kung sinong Spider-Man ang malupit. Kasi lahat sila yun. 'Di ba? It's a collective experience. Yung pagbabalik ni Willem Dafoe, yung pagbabalik ni Alfred Molina, solid lahat. No, parang it was more than nostalgia because it was written the right way. Maganda yung pagkakasulat. Not unlike dun sa Multiverse of Madness, parang kung tinanga-tanga lang nila dun si Professor X eh. Yun talaga cameo lang yun. Walang makabuluhang nangyari, 'di ba? Inano lang siya. Tapos si Fantastic Four, ini-spaghetti lang. Nandyan. Hindi naman maganda yung magkakasulat. So hindi rin lumipad yung ano na yun. Yung eksena na yun for me. Paano ulit yun? Hindi ko na ulit. Di ba, mostly Marvel films, paulit-ulit ka. Ayun partida, Sam Raimi yun, pare the director of the first Spider-Man trilogy, pero hindi talaga bumitaw. And for me, before Brand New Day, paakyat yung mga movie ng Spider-Man ni Tom Holland eh. Homecoming, mas maganda yung Far From Home, and then mas maganda yung No Way Home. Pero this time, I would put on Homecoming, Far From Home, Brand New Day, and then No Way Home still at the top. Ikaw ba, Raiji? Ako, ang nasa top ko pa din talaga, No Way Home pa din talaga. Kasi iba talaga yung lineup dun eh. Talagang dun ka talaga dun ako talagang napasigaw sa sinehan na po siya paglabas ni Andrew Garfield. What the WTF? Tapos bigyan lumabas pa si Tom Holland. Si Toby. Si Tom Holland. Hindi na pala yun, sorry. Saka iba yung writing ng No Way Home eh. Talagang makikita mo doon na talagang pinapili si Peter sa dulo eh. Na kailangan kalimutan mo yan. Kailangan makalimutan mo. Yung spell, sabi nga niya, di ba, ni Doctor Strange, di ba? It's either makakalimutan ka or papasok yung mga entity from the other multiverse. Di ba? Talagang yung hardest choice talaga nandoon eh. Na, sige, kalimutan na lang ako. Iba talaga yung writing. Tsaka iba yung cameo, yung lineup ng mga artist. Iba talaga. Ang panlaban lang talaga ng Brand New Day is yung talagang character development. Kasi talagang dito pinakita talaga na who is Peter Parker after No Way Home. Yes. No Way Home. Yun lang. Ganda. Kasi ako pre, yung No Way Home sa akin is 10 out of 10. Yun talaga. Kaya ako hindi ko bigay yung 10 out of 10 sa kahit anong movie pa sa ngayon. I think. Hindi ko siya basta-basta mabigay eh. No, kahit Christopher Nolan pa yan in Odyssey. The Dark Knight, 10 out of 10. The Dark Knight,
Ako kasi 9. 9 pa din. Actually ako hindi ako marunong, pansinin mo pare hindi ako marunong mag 1 to 10. Never ko ginawa yun sa mga content ko. Wala akong kapasidad mag-alam kung ano yung mga number. Hindi rin ako nagpapanggap. Kaya parang pag may nagtanong lang, ganun, ako lang sinasabi. Ano rin yun depende rin sa'yo kung paano mo itatanggapin yung maganda sa hindi. Parang beauty is in the eye of the beholder. Preference talaga. Wala akong masabing perfect kasi walang perfect. Kaya hindi ko pabigay yung 9. Sa akin, it's sobrang close at sobrang perfect na nung 9. Kaya hindi ko mabigay yung 9 dyan sa Brand New Day. Kaya 8 lang ako. Siguro pare kung ako, ang basehan ko sa 10 out of 10, kung naging parte na siya ng personality ko or ng pagkatao ko, na parang naging sobrang paborito, inuulit-ulit, naging part ng collection, may ganong impact, at kaya ko siyang pag-usapan sa podcast ng kahit 3 oras. Yun ang 10 out of 10 para sa akin. No Way Home, The Dark Knight, ano pa ba? Deadpool and Wolverine, sama mo na, pwede. Oo, mga ganong klase. Kasi parang... Ano yung, matanong ko lang, ano yung movie na, kunyari, pipiliin mo yung isang movie na papanoorin mo ng paulit-ulit sa buong buhay mo? Isa lang. Feeling Sunday to. Nalipat sa segment mo pare pero lang curious lang ako. Sa ngayon, ano talaga? Amazing Spider-Man 1. Oh, ikaw, Raiji. Ako, Spider-Man 2. Amazing Spider-Man 2. Spider-Man talaga. Ako may Spider-Man din. Pero Endgame. Gets. Ang lungkot kasi nung Endgame Hindi ko kaya Hindi ko kaya. Ko lang kanina. Umiyak nga rin ulit kanina. Kasi doon napanood yung Spider-Man, parang nabuhay ulit na, manonood ako ng Endgame. Actually, pre, pasok din sa, nasa Spider-Man kasi tayo, so hindi ko maiwasang hindi lumihis doon. Pero pasok din sa, kaya kong isabihin, is yung Deadpool and Wolverine. Iiklihan ko lang to Same with Endgame, parang ni-wrap up niya yung pakiramdam natin while watching Fox X-Men films. Kasi naging fan din ako noon And parang, the story behind that, si Sean Levy, si Ryan Reynolds, ang tagal ng pinush nila for that movie to be even granted as a one last final goodbye. Yung si Gambit, binago nila na ang tagal ma-approve nung Gambit ni Channing Tatum, binalik nila si Blade, kung sino nagsimula ng MCU, ng Marvel movie. Diba? If walang Blade, walang Marvel movie, wala ring MCU. Yun yung nagsimula ng lahat. Napagbigyan lang yata si Channing dun Oo, kasi hindi naman siya yung Gambit nung nasa film talaga Gambit ko nandun sa Wolverine, para sa akin Sa Wolverine? Hindi dito sa Deadpool and Wolverine. Okay. Yung Wolverine na dati Origin. Sa Origin. Di ba may Gambit dun, di ba? Okay naman siya, pero ako mas natripan ko tong kay Channing kasi nagbibiro na siya medyo ganun si Gambit, pilyo Yun parang that time kasi medyo dark, seryoso, 'di ba? Kausugan ng Matrix. Hindi ko kilala si Gambit as a character. Hindi naman ako nakapanood ng mga X-Men cartoons. Ako paborito ko kasi siya sa Marvel vs. Capcom. So parang ganun. Ayun lang. Come on, Monami. Yun lang. Pero ang exposure ko ay yung Gambit. Parang aside from that, yung sobrang passion lang na ginawa nung movie na yon, talagang naiyak din ako nung part na yon and binalik nila si Hugh Jackman. Walang nakapagpa-oo kay Hugh Jackman kundi si Ryan Reynolds. Parang ganun. Ganun kabigat yung movie na yon to be even done the right way for me. Marami siyang butas pero the way how I see it nung pinanood ko siya, sobrang sarap niya sa pakiramdam. Parang binuo niya yung childhood mo in a way dun sa mga luma mong napanood. Ganun siya. Yun yung endgame ng X-Men films Pero tuntua ako dun sa yung kay Cavill na Wolverine. Tuwa ako dun Si Cavalry. Yung mga pero that's for another story. Hindi ko ata nagawa ng podcast 'yon, sayang pero ang ganda rin talaga ng movie na 'yon. Ito na pare last question of the night kasi pinali naman na tayo. After nitong Brand New Day, we have Doomsday. Anong thoughts niyo sa Doomsday? Shit. Kaloy, ikaw nanahin mo na. Ako, una na ako kasi natawag na ako asawa ko. Emotional. Damage. Sobra. Dahil kay Robert Iron Man.
Okay, Ano, Downey, childhood Downey. superhero ko yan eh. Hmm. Tapos, makikita ko ulit siya sa Marvel film na hindi na siya si Iron Man. Hmm. So, medyo, ewan ko, matutuwa ako. o Na hindi malulungkot, natin pero sure, Na hindi natin sure. Hindi- Kasi, Wala. Sana nga eh. Sana hindi tayo sure kasi ayokong ma-spoil. oo. Ayokong ma-spoil. Pwede Hindi, yung kasi variant. may part sa comics na naging Doctor Doom si Iron Man Yun eh. nga. May variant. Oo, May siya na variant, yes. Si Iron Man. So, pwedeng nilang Pero- atakehin yung storyline na yan. Pero Yeah. sabi nga ni Galactic, mas maganda kung Galactic merong Shark. origin Ah. Galactic Shark na mas maganda yung origin talaga ni Victor Von Doom. Which is Mm. Doom. Mm. Alam ko na kayang-kaya naman ni Robert Downey, pero gusto kong i-wish na makita ko si Iron Man kahit konti lang. Okay. The last time, no? Okay. Pero sinabi ko na to sa ibang video ko, kung makikita ko ulit si Iron Man sa ibang Marvel films, parang GMA na yun. Parang corny na yun. GMA style, parang Victor Magtanggol na yun. Kasi tapos na eh. Tapos na eh. Tapos Totoo. na eh. Totoo. Tapos na eh. Pagka binalik mo pa siya, parang for the hype na lang dahil na-request for ng the hype fans. na lang. Hindi dahil Yun nga, sa story. actually, Dahil yung lang gusto sa kong, pera. yun yung gusto ko itanong sa'yo, pare. Would you want to see him pero in a very poor written story way? Di ba? Oo. Hindi rin naman. Sa akin, ayoko rin naman. Pero, as a fan ng sobra talaga, kanina ko pa sinabi to, nag-mechanical engineering ako dahil kay Iron Man. Okay. Oh. Grabe. Grabe yun. Tinapos mo? Tas Tinapos nagsisi mo? ako. Oo. Oh, pre, mechanical engineer ako. Tangina. Buti hindi ako nagsisi rin nagano. ako. Oo. Dito nagsisi rin ako kasi ang hirap kasi. Buti hindi ako nag-photography dahil kay Spider-Man, pare. Ako nag-photographer ako. Marketing ako eh. Buti hindi ako nagano. Grabe, Pero lalim, sobrang excited lalim. ako this. Buti lang di ako coming- nag-scatter dahil kay Gambit. Gambit. Hindi, nasa ano ka ngayon, pre? Nasa Soler ka ngayon. Nagbabalasa ka ng ba? Sobrang excited ako sa Doomsday. Di ko na alam kung paano ko iingatan yung pagka-genuine kasi ang dami ng spoilers. Pero sana wag na makagaya nito. Hindi ko alam si Sadie Sink. Sabi sila, nandun din si Toby. Pero ayun, bibigyan. Speculations na. Hindi ko alam. Ayoko din. Kung sa level of excitement, dyan ko mabibigay yung 10. Level of Kasi excitement. galing ako Okay. endgame. Galing ako oo. endgame. Tsaka, So pala, yung mga panahon ng Thunderbolts, wala ka nun, pare? Absent ka sa Marvel na, panahon ng napanood mga ko siya. ano. Pero aminin natin, after Sa bahay. the endgame, Oo. not mentioning this No Way Home. Tom Holland. Mm. Pag ganyan ng Marvel eh. Oo. 'Di ba? Hindi siya kagaya ng dati. Oo. Pero dahil dito sa Doomsday at saka itong sa Brand New Day, 'di ba? Yung mga- Bumalik eh. Mm. Bumabalik eh. Kaya yung excitement as a Marvel fan, hindi ako comic fan. Hindi ako nagbasa ng any comics. Narinig ko ng mga dito sa Facebook. Thank you Galactic Shark. Tsaka thank you kay Balls din. So, pero sabihin nyo nang nakiki-Marvel lang ako. Pero, Ay! din ako, Tanggalin na nga yan. Oh. pero I'm a fan. I'm a fan talaga. Iron Man. Gets. Meron akong ibang version para doon sa sinabi mo. Kasi ako, hindi naman ako bumitaw. Hindi ako bumitaw with Marvel up to Endgame. Pero, kung declining sa'yo, gets. Pero sa akin, for me, para siyang para siyang buhay na tao. Up-down siya. Up-down siya. Kasi, bababa ng ang taas No Way Home, bababa Multiverse of Madness, tataas sa Black Panther Wakanda Forever because of Angela Bassett, tataas sa Marvel, sa Volume 3 ng Guardians of the Galaxy, maganda din. Bumaba sa yung putang inang Eternals, tumaas ulit by Loki Season 2, may series din kasi, bumaba ulit. Basta, ganun siya sa akin, up and down siya. Maganda yung WandaVision. Yes, yun yung simula. Simula yun. Ganda nun. Yung mga first entrada nila, Captain America and Captain America. Falcon, yun, Falcon maganda. and Winter Soldier. Loki Season 1, naganda. WandaVision. Yung kay, ano nito? Invasion, Secret Invasion ba yan? Yung kay Miss Marvel. Sino? Sino nga yung Si pangalan dito. Bigay ka pa iba. Yung may patch, Nick Fury. Nick Fury. Nick Fury. Oo, tangina wala na eh. Binaril lang eh. Tapos puro scrolls na eh. Hindi ko na naintindihan eh. Yung Agatha, binitawan ko rin. Putang ina nangyari dito. Puro mga matatandang tita nag-uusap. Hindi talaga lahat, pre. Pero I tried. I tried. Marvel Zombies, maganda.
sa animated series, Pero yung What If, maganda. What if? Yes. Yan, okay. Oo. Yes. Panalo, what if? Moon Knight, pare. Moon Knight. Oo, Moon Ganda. Knight. Tapos Hindi ko siya sinayang lang nila yung premise. Ano pa ba? Basta marami siya, up and down siya. So parang ako pumipili lang din ako ng like natitripan ko kasi hindi naman nawawala yung love ko for Marvel eh. And same as you, hindi ako nagko-comics, parang Nakulangan ako hmm. sa Quantum Mania. Puta, sayang si Yun pa. Si Kang. Si Kang sayang. Si Kang. Oo. Yun pa. Wala eh. Nagloko siya. Nagkaroon ng kaso. Oo. It became too Sayang sana. controversial. Okay, tingin ko okay yung Kang Dynasty kung hindi siya nagkakaso. Malamang walang Doom eh. Oo. Ito na yung entrada ko sa tanong ko kanina pare, sa Doomsday. Sana hindi to cash grab. I hope it makes sense. Kasi ito yung inis ako sa Love and Thunder. Ang ganda na nung character development ni Thor from Ragnarok and then Endgame. Tapos biglang Tapos putang ina, ginawang comedy na naman sa Love and Thunder. Nakakatanga yung movie na yun. Kung may buburahin ako sa MCU, hindi Eternals eh, yung Love and Thunder eh. yung Thunder. Sobrang tarantado eh. Umiyak na lahat-lahat yung tao, tapos sa dulo, hinubaran mo lang. Nawala eh. Ang ganda na nung like, siguro Ganda ng build-up after no Endgame, Marvel Zombie Store, mas ano pa eh. Doon mo itali eh, mas okay eh. Pero doon sa Love and Thunder, hindi ko talaga tinatanggap yung movie na yun kahit na ang galing ni Christian Bale doon. Yun nga eh. Sasabihin ko nga sana, nandun kasi si Christian Bale eh. It was poorly written. ang galing din ni Christian Bale. Ang galing niya. Yung kay Jane, sakto lang din sa akin. Parang hindi niya ako na-hype. Andun ako because of Thor talaga. And parang lahat kasi nung mga punchline doon ginawa na sa Ragnarok. Tapos inulit lang ni Taika Waititi shit. Putang ina. Inulit lang lahat. Sayang. Parang, oo. Okay siya nung Ragnarok eh. Pero sa Love and Thunder, wala talaga. Wala talaga. Ikaw, Raiji, last thoughts sa Doomsday. Sa Doomsday, sana yun nga, sana hindi maging cash grab. Kaya kung halimbawa magkakaroon man ng Iron Man, kung ibabalik nila. Kasi malabang hindi ibabalik ng Marvel yan eh. Iron Man yan eh. Yeah, Sana hindi natin alam. We will never know. Tom Cruise niya eh. Pagdatagaan ko na sana eh. Variant. Ibang variant. Parang ginawa nila kay Cavalry, JC. Yun din, no? Ganda na, no? Dito ka na lang sa Marvel, hindi ka namin sasayangin, sabi ni Deadpool. Parang, kung gusto kong, kung halimbawa mag-appear man si Iron Man, gusto ko ibang tao ang gaganap. Pero ang sa hype talaga, sobrang, kung pwede nga lang, pag pinanood natin yun, tayo eh. Di ba? Para mas masaya eh. Nung Endgame, sinabi ko rin yan, kung magkakaroon ng time travel, baduy yan. Sabi ko dun, nagkaroon, ang ganda pala. Yan, sabi Justin, pangit Ironheart. Agree. X-Men 97, maganda. Up and down eh. Up and down talaga. Pipili ka na lang. Yan mo si Justin. Justin. Ayan Guys, slide to pasensya na, hindi lang namin talaga na shoutout lahat kasi ang ganda lang ng usapan eh. Pero binabasa ko naman lahat, nababasa namin lahat ni Kaloy tsaka ni Raiji yan. And ako pre, last thoughts ko dito, Marvel fan ako eh. Hindi siya, na kahit nakiki-Marvel lang ako, hindi nawawala yung hype ko o yung curiosity ko at least kahit hindi ko sa sinehan mapanood dun sa mga nilalabas nila eh. And nag-work, tapos meron ding hindi. At ako, nasi-separate ko na yung endgame. Wala nang magiging endgame level, guys. Tapos na yun. Childhood na nga natin yun. Nostalgia na yun sa atin eh. Kasi iba yung binigay ng timeline na yun. Sa childhood. Tatrabaho na ako nun eh. Hindi. What I mean is, nostalgia na yun sa atin kasi hindi na mababalik yun. Yung hype nun, yung appreciation natin na every 2 years lang yung movie, 'di ba? Ngayon kasi ang dami ng kailangan assignment, mapapagod ka na lang, may Marvel fatigue na, 'di ba? So, hindi ako bumibitaw pero I'll still be here for the ride kasi minahal ko ang Marvel because of their video games. Hindi dahil sa comics. Doon talaga ako mainly na expose. And ako kung ano lang yung na-enjoy ko, yun lang din yung i-share ko. Kaya pansin nyo, hindi lahat ng Marvel movie ginagawan ko. Wala rin akong ginawa dun sa lumabas si Red Hulk. Utang ina, pilit na pilit eh. Parang tok no jutsu. Yung Thunderbolts, maganda. In a way Pero, yun, hindi ko na rin masyado pinipilit at ina-hype kaya pala talaga. nakiki-Marvel ka lang. Nakiki-Marvel lang talaga, pre. Hype man lang talaga.
Pero yun, maraming salamat, Kaloy, JC Kaloy, pare, and Raiji, again, for another episode ng Hyper Geek. Salamat at sinamahan nyo ako dito mag-live sa YouTube, no? Kahit na dapat Q&A Sunday to. Kasi... Ito na yun. Q&A Sunday sa mga naghahanap. Ito na yung Q&A Sunday. Hanapan nyo pa ako, maglulunis na eh. Totoo. And gusto ko lang din i-shoutout yung ibang mga nanood sa atin. No? Maraming salamat sa inyo. Galawang Garni, Alvin Machete, kanina pa nagko-comment yan. Maraming salamat. RCDF, Dude Diary, kay Justin, kay Ese, na matutulog na raw kasi may pasok bukas, kay Silbs, Dumaan, and mga nakikimarbel daw tayo. Maraming salamat guys sa pagsuporta at panonood. Yan, kay RB. Dalasan natin, pare, kwentuhan ganito. Sana di maulit. Ayun, pupunta kami dyan, Raiji. Pupunta kami dyan. Diyan kami magpa-podcast. Ayan na. I-set up. Sabihan nyo ako para i-set up natin. Live hawak. Sama si Banders. Si Iba yung pala, no? $1 million question. Wala si Ibanders. Hindi pa po nanonood. Yung po talaga yun. Ayaw niya sumama kasi hindi pa niya papanood. Sabi ko nga, kwento ko lang eh. Magaling naman ako magkwento. Gulat ako dito, pare, kahit hanggang dito sa live natin, hinahanap si Petix. Petix! Next time, magpakita ka na sa amin. Sabihin sa kanya. Sa amin, game naman kami. Sabihin niyo sa kanya. Sabihin niyo, miss na namin siya kahit di pa na namin siya nakapag-collab. Nakita namin yung admin niya, di ba? Yung admin niya sa PGDX. Ay, hindi ko alam. Admin niya ba yun? Hindi ko alam. Yung nagpa-picture sa ating tatlo, yung akala ko kayo lang. Oo. Yun, siya yun. Admin niya pala yan. So, shout out. Pero marami pa tayong pwede magawa para. And gusto ko sabihin, Kaloy, next time, sumama ka na sa amin pagka manonood para hindi ka mahihiyang sumigaw. Para ako bahala sa'yo. Di ba ipapalabas ulit yung mga brother, yung Endgame? Panoorin natin. Yung extended version. I-connect daw sa Doomsday eh. Talaga? Aminin ko, cash grab na yun. Pero okay lang. Kung game kayo, okay sa akin. Panoorin natin, Diba? Mga nakikimarvel lang naman tayo eh. Pero yan mga tol, maraming salamat sa panonood and sa pakikinig dito sa sa podcast natin, and dadalasan ko pa yung upload. We are now Hyper Geek episode number 34. Kung hindi nyo pa napakinggan yung ibang mga episode, feel free to backtrack. Marami tayong episode. Meron tayong Resident Evil Requiem, nandun si Raiji, meron din tayong mga Final Fantasy, and until the next kwentuhan mga tol, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang dito na lang muna. Out na muna kami. In 3, 2, 1. Thank you ulit. JC Kaloy and Raiji. Hey! Let's go! Good night mga tol!